mahina at binubuli na batang ito ay ginugol ang maraming taon na pinahihirapan sa paaralan. Pero makalipas ang 2.5 taon, mismong ang paaralang iyon ang magbabayad sa kanya ng malaking halaga para bumalik bilang isang estudyante. Dati, isa lang siyang punching bag para sa mga basagulerong iyon. Pero matapos sabihin ng mga nangungunang siga sa paaralan ang isang simpleng bagay, huwag niyo siyang kakalabanin. Wala na ni isa man sa klase ang naglakas loob na ibuli siya ulit. Isa itong problema na kahit ang mga guro ay hindi kayang lutasin. Pero inayos ito ng lalaking yon sa isang iglap gamit lamang ang isang pangungusap. Sawang-sawa na si Kwon Daegun na makontrol ang buong buhay niya ng mga salita ng iba, kaya buo na ang desisyon niya. Magiging mas malakas siya kaysa sa sinuman. Habang nagsasanay siya at lumalaki, mabilis na lumipas ang mga araw. Mula sa isang walang laban at mahinang bata, naging isang taong tumatakbo ng 30 kilometro araw-araw habang pinag-aralan ang mga pinakamalakas na estilo ng pakikipaglaban sa buong mundo. Sa panahong iyon, parehong nadagdagan ng malaki ang kanyang tangkad at timbang. At habang tumitindi ang kanyang pagsasanay, tuluyang nagbago ang kanyang katawan. Nang makita ng mga estudyante sa paaralan kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Daegun, halos malaglag ang kanilang mga panga. Hindi sila makapaniwala na ang kawawang talunan mula sa nakalipas na 2.5 taon ay naging ganito. Higit pa roon, narinig nilang naging isang ganap na siga sa paaralan si Daegun. Ang totoo niyan, matapos lumakas si Daegun, sinimulan niyang ilabas ang lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Dahil kapag ginawa niya yon, wala nang sinuman ang muling aapak sa kanya. Pero ang paghihiganti na walang limitasyon ay mauwi lang sa isang bagay, isang notice ng expulsion mula sa paaralan. Pagkatapos ma-expel, wala nang nagawa si Daegun kundi magtrabaho bilang cashier sa isang convenience store. At pagkatapos mamuhay ng ganoon, tuluyan nang nawalan ng gana sa pakikipaglaban si Daegun. Pero bigla na lang may dumating na isang pares at nagdemand na bigyan sila ni Daegun ng 2 kaha ng sigarilyo. Dahil malinaw na mga estudyante pa lang sila, hindi sila pwedeng pagbilhan ni Daegun. Kaya sinabihan ni Daegun ang nakagupit ng bowl cut na lalaki sa unahan na magpakita muna ng ngi. Ang isang pangungusap na iyon ay agad na nagpagalit sa lalaki. Ngumisi ang lalaking naka-bowl cut kay Daegun, at sinabing ang mga basurang tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat mabuhay. Pagkatapos niyang magsalita, hinablot niya sa kwelyo si Daegun. Pagkatapos ay malamig siyang nagtanong, ikaw na talunang nakasalamin. Pagod ka na bang mabuhay? Pamilyar na pamilyar ang may-ari ng tindahan sa pakiramdam na yon dahil noong nakaraan, ganyan din nila siya binantaan. Para mapigilan ang tindahan na masira, agad na nakialam ang may-ari. Pagkatapos ay sinabihan niya si Daegun at ang iba pa na dalhin sa labas ang gulo. Nang sabihin yon ng may-ari, natigilan si Daegun. Maliwanag na sinusubukan ng kanyang boss na ibagsak ang lahat ng gulo sa kanya. Pero dahil kailangan pa rin niya ang trabahong ito para kumita, wala siyang nagawa kundi hayaang kaladkarin siya palabas ng lalaking naka-bowl cut. Umisi ang lalaki sa kanya at sinabing, ngayong nasa labas ka na, pakiramdam mo ba tapos ka na? Pero ang hindi niya inaasahan ay sasabihan talaga siya ng nakasalaming talunang ito na bumitaw sa loob ng 3 segundo. Sa sobrang galit, agad itinaas ng lalaking naka-bowl cut ang kanyang kamay at inihampas sa mukha ni Daegun. Pero bago pa man tumama ang sampal, bigla na lang dumilim ang kanyang paningin. Makalipas ang buong 2.5 minuto, sa wakas ay natauhan ang lalaking naka-bowl cut. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo pa rin doon si Daegun na wala man lang ni isang dalos. Tumalon siya sa galit at nakumbinsing gumamit ng maruming taktika ang nakasalaming talunang ito para patulugin siya. Walang pag-aalinlangan siyang sumigaw sa babaeng katabi niya na tawagin ang iba pang kasama. Ngayong isa na lang sa kanila ang natira. Malamig na nagtanong si Daegun, mga estudyante kayo, hindi ba? Pero sa pagkakataong matanong ang lalaki, hindi siya makasagot. Muli siyang natahimik. Dahil nakita niyang nauutal ito at walang masabing ni isang salita, hinigpitan ni Daegun ang kanyang hawak. Sa sumunod na segundo, biglang napaluhod ang lalaking naka-bowl cut at umamin na isa siyang estudyante mula sa kalapit na paaralan. Malamig siyang binalaan ni Daegun. Subukan mo pang bumili ulit ng sigarilyo rito at tapos ka na. Pero ng mga oras na yon, ang babaeng tumakbo para humingi ng restback ay dali-daling bumalik kasama ang isang buong grupo ng mga tao. Nalito ang mga siga. Nagtataka kung bakit nakaluhod ang lalaking naka-bowl cut sa harapan ng isang part-time worker. Malamig na nagtanong ang leader nilang si Od Han kay Daegun, anong grupo ka kabilang? Tiningnan siya ni Daegun at nagtatakang nagtanong, estudyante ka pa ba sa lagay mong yan? Ikaw ba ang tiyuhin ng gagong iyan na nakaluhod sa lupa? Nang mapagtanto ni Od Han na isang part-time worker lang si Daegun, agad siyang nagtaas ng kamay para sampalin siya. Pero pag-angat pa lang niya ng braso, inunahan na siya ng sampal ni Daegun. Ang malakas na sampal na iyon ay sapat na para mapabagsak sa lupa ang dambuhalang si Odehan. Umisi si Daegun at sinabing, wala akong oras na makipaglaro sa inyo. Bakit hindi na lang kayong lahat ang sabay-sabay na sumugod sa akin? Nang marinig iyon, hindi maiwasan ng apat na isipin kung nabaliw na ba siya. Pagkabitiw niya ng mga salita, isang siga ang sumugod at nagpakawala ng isang mabigat na suntok ng walang takot. Kalmado lang niyang inilabas ang isang kamay niya mula sa kanyang bulsa.
Sa sumunod na iglap, isang malakas na sampal ang dumiretso sa mukha ng lalaki. Nang biglang umatake ang pangalawang siga, agad gumamit ng fighting technique si Daegun para mawalan ng balance ang lalaki. Pagkatapos ay pinatamaan niya ito ng isang malakas na siko tulad ni Kobe. Wala pang 2.5 minuto, lahat ng siga na buong kumpiyansang sumugod sa kanya ay tuluyan ng bumagsak. Pero may isang lalaki pang naiwan na nanigas na lang sa kinatatayuan. Nalaman na niya kung sino siya. Mayroon lang isang tao sa street fighting scene ng ating distrito ang maaaring maging ganito kalakas. Kaya magalang siyang nagtanong, ikaw ba si Kwon Daegun mula sa Redong High School? Ang mismong si Kwon Daegun na kilala bilang Mini Madungsuk na umubos sa ating distrito sa loob lang ng isang linggo. Nagbibiro pa ang mga tao na ang mambugbog ni Daegun ay mas malala pa kaysa paulanan ng machine gun. Kaya ngayon, malinaw na hindi nakilala ng mga tangang ito kung sino ang kinalaban nila. Pagkatapos nyon, inutusan siya ni Daegun na gisingin ang mga lalaking napatulog niya. Pagkatapos ay pinasubsob niya ang mga ulo nila sa lupa at ginawang maging human stool roon mismo. Malamig niya silang binalaan. Kung babalik pa kayo para manggulo. Manggulo, huwag niyo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Pero ng mga oras na yon, may isang tao sa dulo ng kalsada ang patagong nire-record ang lahat. Pagtapos turuan ni Daegun ng leksyon ang mga siga na yon, patapos na rin ang kanyang shift. Pero habang dumadaan si Daegun sa isang eskinita, biglang may tumawag sa kanya. Sinabi ng taong iyon sa kanya na sa aming distrito, may isang trabahong siya lang ang makakagawa. Lumalabas na hindi pa natatagal, isang education foundation ang nagsimula ng isang proyekto na tinatawag na Bully Handler Plan. Ang problema ay hindi na kayang kontrolin ng mga panuntunan ng paaralan ang mga siga. Pero kapag humarap ang mga siga na yon sa isang taong mas nakakapangilabot pa, wala silang magagawa kundi ang yumuko. Kaya ang layunin ng planong ito ay gumamit ng bully handler para makontrol ang iba pang siga. Sa madaling salita, lalabanan ang karahasan ng karahasan dahil wala na rin namang ibang gumagana. Matapos marinig ang paliwanag, naintindihan ito ni Daegun. Gusto nilang pumasok siya sa isang paaralan at magtayo ng sariling dominasyon. Lumapit si Lee Sirin at sinabing, alam kong nakakatawa itong pakinggan, pero kapag nakialam na ang foundation, malamang ay wala ka ng kapangyarihang tumanggi. Isa pa, pagkakataon din niya ito para itama ang mga pagkakamaling nagawa niya noon, hindi ba? Hindi nagtagal matapos iyon, dumating si Daegun sa Jemryong High School bilang isang transfer student na may angking kakisigan at nakakatakot na lakas. Agad niyang ginulat ang mga estudyante sa paligid niya. Sa parehong oras, inuutusan ng blonde na siga sa klase si Ho Jong na bumili ng tinapay, pero ang bata na dating inuutusan para rito ay nag-drop out na. Mabuti na lang, narinig nilang may bagong transfer student na sasali sa klase ngayon. Kaya mula ngayon, ang trabahong lumabas para bumili ng tinapay ay natural na mapupunta sa transfer student na yon. Sakto sa oras, pumasok si Daegun sa classroom kasama ang teacher. Pagkatapos ng simpleng pagpapakilala, pinaupo siya sa tabi ni Kim Min-soo para mas magmukha siyang totoong estudyante. Nagsuot pa talaga siya ng salamin. Habang nag-uusap sila ni Kim Min-soo tungkol sa schoolwork, biglang sumulpot sa likod ni Kim Min-soo si Ho Jong na nakaupo lang sa desk niya kanina. Sa sumunod na segundo, malakas na binatukan ni Ho Jong si Kim Min-soo. Kahit si Daegun ay nagulat sa biglaang pangyayari. Sinabi ni Ho Jong na ang dating katabi ni Kim Min-soo ang palaging inuutusan na ibili siya ng tinapay. Ngayong nag-drop out na ang lalaking iyon, napunta na kay Kim Min-soo ang responsibilidad na iyon. Pero sinabi ni Kim Min-soo na patapos na ang break time, kaya malamang hindi na niya iyon mabibili. Nang marinig iyon, agad siyang inasar ng lalaking nakakulay blonde at sinabing, hindi ka talaga sineseryoso ng tangang ito. Dahil pinagtawanan, sumabog sa galit si Ho Jong. Inutusan niya agad ang lahat ng estudyante sa klase na pumikit, tapos ay pinalipad niya ang kamay niya papunta sa ulo ni Kim Min-soo. Habang pinapanood ni Daegun ang nangyayari, unti-unting kumukulo ang dugo niya. Pero kagabi, binigyan siya ni Lee Sirin ng mahigpit na mga patakaran tungkol sa paggamit ng dahas, para maiwasang mag-iwan ng mga inosenteng saksi. Tutal, isa itong lihim na proyekto, kaya kailangan niyang maging sobrang maingat. Pero sa dami ng patakarang dapat sundin, gusto ba ni Lee Sirin na makialam siya, o pinagbabawalan siyang kumilos? Habang malalim ang iniisip ni Daegun, nakalimutan niya ang utos ni Ho Jong na pumikit ang lahat. Dahil transfer student si Daegun at hindi pa alam ang patakaran, napagdesisyonan ni Ho Jong na palampasin muna ito ngayon. Tapos nagmungkahi si Ho Jong, paano kaya kung kayong dalawa na lang ang bumili ng tinapay ko? Pero pakiramdam ni Daegun, sapat na ang isang tao. Walang dahilan para idamay pa siya. Nang makita niyang hindi sumusunod si Daegun, malamig na nagbabala si Ho Jong. Kapag sinabi kong umalis ka, umalis ka. Pagkasabi niya niyan, walang nagawa si Daegun kundi iabot ang kamay niya kay Ho Jong para humingi ng pera pambili ng tinapay. Pero sobrang ikinagulat niya ang kilos na yon. Hinawakan ni Ho Jong ang ulo ni Daegun tapos malamig na sinabing, Kwon Daegun, ikaw ang unang taong naglakas loob na hingan ako ng pera. Hindi lang pala mahilig magsimula ng gulo ang transfer student na ito. Wala rin siyang modo kung magsalita. Pagkatapos niyang magsalita, binigyan siya ni Daegun ng malupit na suntok sa sikmura.
Bago pa makareact si Hojong, sinundan agad ito ni Daegun ng isa pang suntok diretsyo sa mukha niya. Bakit ba niya pakikinggan ang mga walang kwentang patakaran ng foundation? Sa harap ng ganitong klaseng mga walang isip na bully, kamao lang ang kaisa-isang wika na naiintindihan nila. Dahil sa kakaibang eksena, natigilan sa kinatatayuan ang pinakamatapang na babae sa klase. Hindi makapaniwala si Daegun na may mga gagong tanga pa rin na direktang binubuli siya. Nang sumagi iyon sa isip niya, tinawag ni Daegun ang lalaking blonde na pinakamalakas tumawa na lumapit sa kanya. Kapag hindi ka lumapit dito, ako mismo ang pupunta sa'yo. Kaya mas mabuting kagatin mo ng maigi ang mga ngipin mo. Pero bago pa siya maabot ni Daegun, biglang umatake ang lalaking blonde. Sa kasamaang palad, sobrang bagal ng atake niya. Bago pa makareact ang lalaking blonde, isang mabigat na suntok ang direktang tumama sa sikmura niya. At bago pa siya makabawi sa sakit, akmang susuntok na naman si Daegun. Pero biglang nanggaling sa likuran niya ang galit na sigaw ni Hojong. Lumingon si Daegun at nakita niyang nagbubuhat si Hojong ng silyang bakal, handang gumanti. Inamin ni Daegun na ang tagal na simula nang makatagpo siya ng taong ganito kagaling tumanggap ng suntok. Sa sumunod na segundo, isang diretsyo at napakalakas na suntok ang nagpatumba kay Hojong. Matapos ang matagal na panahong hindi nakikipag-away, naintindihan na rin ni Daegun. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging tagapag-alaga ng mga bully. Sa huli, palagi namang hahantong sa ganito ang lahat. Malamig na tinanong ni Daegun si Hojong, ganoon ba talaga kasarap ang tinapay sa eskwelahang ito? Pero ayaw magpatalo ni Hojong at sinabing, akala mo ba dahil lang tinalo mo kaming dalawa, wala nang pwedeng gumalaw sa'yo? Kapag dumating na ang tunay na boss ng klaseng ito, tapos ka na. Maya-maya pa, may naglakad papasok ng classroom. Si Orimo iyon, ang mayabang na alagad na kumakatawan sa boss ng class, isa tandang bawas isa. Malamig na sabi ni Daegun. Kaya ginagamit mo pala ang pangalan niya para magmangas. Sabi ni Orimo mula sa tabi. Ang pagiging ganito kayabang sa unang araw mo matapos mag-transfer ay hindi magandang ideya. Hindi maintindihan ni Orimo kung bakit mukhang maayos pa rin ang lalaking ito. Seryoso bang hindi man lang nagawang tamaan ng dalawang walang silbing tangang ito ang lalaking iyon kahit isang beses? Habang umatras ang mga estudyante sa klase para magbigay ng espasyo para sa labanan. Agad na sumabog sa inis si Orimo at sinabing, hindi nga ako balak makipag-away. Kaya bakit kayo maatras? Pero napansin ni Daegun na pakitang tao lang ang mga sinasabi niya. Bahagya nang ibinuka ni Orimo ang kanyang mga binti at inilipat ang bigat niya patungo kay Daegun. Natural din na nakarelax ang kanyang mga balikat. Halatang pumorma sa pakikipaglaban ang lalaking ito. Naisip ni Hojong, baka malakas nga itong transfer student, pero wala siyang alam sa mga diskarte ni Orimo. Nang walang babala, nagmungkahi si Orimo, bakit hindi muna tayo magpakilala? Pero sa sandaling magsimulang magpakilala si Daegun, ginamit ni Orimo ang pagkakataong iyon para biglang umatake ng mabangis. Nang sandaling iyon, tuluyang naharangan ang paningin ni Daegun ng kamay ng kalaban niya. Sa madaling salita, pinaplano ba ng lalaking ito na tamaan ang kanyang masiselang bahagi sa sandaling iyon? At kapag sinabing masiselang bahagi, iyon ang nag-iisang lugar sa pagitan ng mga binti ng isang lalaki. Sino man ang gumamit ng galaw na iyon ay habambuhay na makukulong sa matinding konsensya. Kaya naman itinuturing ng lahat ng kalalakihan na isa itong ipinagbabawal na diskarte. Sa totoo lang, naisip ni Daegun na hindi bababa sa ganoong level ang lalaking ito, pero otomatiko pa ring poprotektahan ng isang lalaki ang bahaging iyon. Sa sandaling gumalaw si Daegun para depensahan ang sarili, biglang iniba ni Orimo ang atake niya. At dahil nagpabaya si Daegun sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang solidong suntok mula sa kanya. Pero sa sandaling tumama ang kamao, agad na umatras si Daegun para mabawasan ang sakit ng suntok. Patuloy na sumugod ang mayabang na si Orimo kay Daegun dala ang isa pang mabangis na atake. Pero nang sumugod si Orimo, malakas na inapakan ni Daegun ang kanyang paa. Sa sandaling matapakan si Orimo, agad siyang nawalan ng balanse. Ginamit ni Daegun ang pagkakataong iyon at hinawakan siya sa kwelyo. Tapos ay isinalpok niya si Orimo ng diretsyo sa pader ng classroom. Hindi na iwasang magtanong ni Daegun, lalaki sa lalaki. Hindi ba medyo sumusobra na ang galaw na yon? Pero sumagot si Orimo, ano naman? Hindi naman talaga kita sinipa. Tutal, iyon lang naman ang paraan niya ng pagbati sa transfer student. Pagkasabi niya niyan, kumuha si Orimo ng bangkito at inihagis ng diretsyo kay Daegun. Hindi maintindihan ni Daegun kung paano nagagamit ng paulit-ulit ni Orimo ang ganoong maruming mga diskarte. Pero sa huli, masyado pa rin mabagal ang atake niya. Kahit paano humataw si Orimo, hindi niya magawang saktan ng malala si Daegun. Nang sandaling iyon, may naisip na namang kalokohan ang naiinip na si Orimo. Bigla siyang sumigaw papunta sa kabilang bahagi ng kwarto, akin itong transfer student. Sa pag-akalang may iba pang kasama si Orimo, agad na lumingon si Daegun. Pero isang ordinaryong estudyante lang ang nakatayo doon. Nang mapagtantong nalinlang siya, agad lumingon pabalik si Daegun para dumepensa. Pero akmang itataas niya ang kamay niya para gumanti, gumamit na naman ng isang maduming galaw si Orimo. Ngayon, tapos na si Daegun makipaglaro. Dahil sa ganyang mga maruruming galaw, agad siyang pinatumba ni Daegun.
At sa isang iglap, ang siga ng class 1-1 ay bumagsak sa harap ng lahat. Ang isang galaw na iyon ay nagpayelo sa dalawang lalaking nagmamatapang sa likuran niya. Malamig na inutusan sila ni Daegun na tumayo ng magkasama sa harap niya. Nagising si Orimo. Nang makabawi ang tatlo, binigyan sila ni Daegun ng tamang leksyon. Kung maglakas loob pa silang tawagin ang kanilang sarili na mga siga ng eskwelahan, mismong si Daegun ang dudurog at bubuo muli sa kanila bilang mga bagong tao. Samantala, kumalat sa ibang mga klase ng first year ang video ng pakikipag-away ni Daegun. Inasar siya ng ilang estudyante, sinasabing natalo lang ni Daegun si Orimo dahil sinuwerte siya. Isa pa, naging sigalang naman si Orimo dahil sa paggamit ng maduduming taktika noon pa man. Pagkatapos nyon, malakas na sinuntok ng siga nila ang estudyanteng katabi niya. Ang lalaking ito ay si Shin Sang-bo, ang siga ng class 1-3. Sinabi niyang bago harapin si Kwon Daegun, kailangan muna niyang maghanda ng ilang punching bag para makapagpainit. Samantala, si Daegun, na binayaran ng malaki para bumalik sa eskwelahan, ay alam na ang mga patagong patakaran ng campus. Kahit natalo na niya ang siga ng class 1-1, alam na alam ni Daegun na siguradong susundan siya ng mas malalakas na siga para patunayan ang sarili nila. Base sa patakaran ng eskwelahan, ang 3 taong natalo niya ay kusa ng naging mga tauhan niya. Pero dahil wala nang natira para utusan at pabilihin ng tinapay, labis na nadismaya ang dalawa. Paano na sila mabubuhay ng ganito? Paulit-ulit na nagmakaawa ang blonde na siga kay Orimo na labanan ulit si Daegun, pero nagamit na ni Orimo maging ang kanyang Dragon Claw technique. Kaya mas alam niya kaysa kaninuman kung gaano talaga kalakas si Daegun. Nang makitang nagtutulakan ng mga ito, hindi napigilan ng pinakamatapang na babae sa klase na asarin sila. Mga duwag ba kayo? Pagkasabi niya yon, bigla siyang sumulpot mula sa ilalim ng desk ni Daegun. Pagkatapos ay nahihiya siyang nagtanong kay Daegun kung pwede ba itong sumama sa kanya para mag-ensayo ng jujitsu mamayang gabi. Ang 3 lalaki sa tabi nila ay lubos na natigilan. Noong si Orimo pa ang siga, ginamit din niya ang eksaktong galaw na ito sa kanya. Pero sa hindi inaasahan, ikiniling lang ni Daegun ang kanyang ulo pakaliwa at patuloy na tumingin sa unahan. Nang lumapit ang babae, ikiniling niya ang kanyang ulo pakanan at patuloy na tumingin sa unahan. Nang lumingon lang siya at sa kanya napagtanto na kanina pa pala nakatitig si Daegun sa mga isinulat sa blackboard. Naisip niya sa sarili, nainis ba talaga siya dahil nakaharang ako sa kinokopya niya? Paglingon niya, nakita niya si Daegun na naguguluhang nagtatanong, anong nangyari? Nang mapagtantong binaliwala siya, malamig siyang nagsabi, good luck sa pag-aaral mo. Pagkatapos ay lumingon siya at inasar ang 3 sa likuran niya. Mag-aral na nga lang kayo. Tigilan niyo na ang pag-isip ng paghihiganti. Pero nang sandaling yon, may napagtanto si Orimo. Kung naging siga ng class 1 si Daegun, siguradong maghahanap ng gulo sina Kim Yeongjong ng class 2 at Shin Sang-bo ng class 3. Sa ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay labanan si Daegun at makokontrol na nila ang class 1. Ibig sabihin din yan kung may isa man sa kanilang makatalo kay Daegun, lahat sila ay mapapasailalim sa utos ng taong iyon. Nang mapagtanto ito, agad idineklara ni Ho Jong na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maging tauhan nila. Pero sakto namang may figurang pumasok mula sa likurang pinto ng silid-aralan. Ito ay si Kim Yeongjong, ang siga ng class 1-2. Ang nakakairitang mayabang at mapang-asar na mukha niya ay talagang nakakadidil. Pagpasok ni Kim Yeongjong, inasar niya si Orimo at sinabing, mukhang ang himbing ng tulog mo pagkatapos mong mabugbog kagabi. Alam ni Orimo na pumunta lang ang lalaking ito para tapakan pa siya habang nakadapa na. Kaya mahigpit na niyang hinawakan ang kanyang ballpen, naghihintay ng tiyempo para umatake. Pagkatapos ay malamig siyang nagbanta, nakalimutan mo na ba noong umihi ka sa pantalon mo? Pinilit ni Kim Yeongjong na manatiling kalmado at sinabing hindi siya kailanman umihi sa pantalon niya. Noong nakaraan, hindi lang niya sinasadyang matalsikan ng tubig ang pantalon niya habang naghuhugas ng kamay. Pero nang maabot na sarurok ang tensyon sa pagitan ng dalawa, isang boses ang biglang pumigil sa kanila. Sumingit si Daegun. Iniistorbo niyo ang pag-aaral ko. Nang mapagtanto ni Orimo na si Daegun ang nagsalita, tahimik na lang siyang umupo ulit. Ang boses ding iyon ang nagpamulat kay Kim Yeongjong na si Daegun na ngayon ang tunay na siga ng class 1. Kaya hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa isang talunang tulad ni Orimo. Nang makita kung gaano kayabang si Kim Yeongjong, biglang hindi napigilan ng dalawa na gustuhing i-cheer si Daegun. Pagkatapos ay pinamunuan ni Kim Yeongjong ang mga tauhan niya dumiretso sa upuan ni Daegun. Pagtingin kay Daegun, napaisip si Kim Yeongjong kung ito ba talaga ang lalaking tumalo kay Orimo. Mukha lang siyang isang ordinaryong nerd na nakasalamin. Pagkatapos ay inutusan ni Kim Yeongjong si Daegun na ulitin ang sinabi niya. Pero patuloy na nakatitig ng diretsyo si Daegun sa blackboard at lubusan siyang binaliwala. Nanggigil si Kim Yeongjong at sinabing, pipi ka na ba ngayon o bingi ka? Nang makitang sobrang takot si Daegun, kaya hindi man lang ito makapagsalita. Agad namang inangkin ni Kim Yeongjong na ito ang maalamat na aura ng isang tunay na siga. Nang patuloy siyang baliwalain ni Daegun, umabot si Kim Yeongjong para hablutin ang notebook nito.
Pero sa hindi inaasahan, mahigpit na hinawakan ni Daegun ang nakalahad niyang kamay. Sa sumunod na segundo, pinasayaw sa sakit si Kim Yeongjung sa kinatatayuan niya dahil sa nakakakilabot na hawak na yon. Malamig siyang binalaan ni Daegun. Kailangan kong tapusing ayusin ang mga notes ko ngayong break. Kung ayaw mong mabali ang mga daliri mo, lumayas ka. Pero dahil sa tindi ng galit sa puso niya, susuko na lang ba ng ganoon kadali si Kim Yeongjung? Sumigaw muna siya sa mga tauhan niya, tara na. Pagkatapos ay bigla siyang humarap ulit at nagbitiw ng diretsyo at malakas na suntok kay Daegun, pero inaasahan na ni Daegun na ang mga basurang tulad nila ay babawi sa salita. Kaya kapag kaharap ang mga walang hiyang basura na ganito, ang tanging paraan para pigilan sila ay ang gumamit ng mas matinding karahasan kaysa sa ginagawa nila. Pagkatapos tumanggap ng isang suntok, agad bumagsak si Kim Yeongjung sa sahig. Malamig siyang binalaan ni Daegun. Sa susunod na gumawa ka pa ng ganitong kalokohan, baka hindi ka na lang basta mawalan ng malay. Kasabay nito, ang 4 na tao sa likuran niya ay lubos na natulala sa nakita nila. Taos-pusong sinabi ni Ho Jong na ang pagpapatawad sa iba ay talagang 100 beses na mas astig kaysa sa paghihiganti. Pero habang nag-uusap sila, dumating si Shin Sang-bo kasama ang kanyang mga tauhan. Nabalitaan niyang natalo si Orimo, ang siga ng class 1, ng isang transfer student. Pero hindi pumunta si Shin Sang-bo para kay Orimo at sa iba pa sa pagkakataong ito. Sinabihan niya silang huwag kabahan dahil wala siyang interes sa mga talunan. Dahil doon, pinalibutan ni Shin Sang-bo at ng kanyang mga tauhan si Daegun. Sinabi ni Shin Sang-bo, nagsimula kang makipag-away pagkalipat mo rito, at ngayon nagpapanggap ka namang mabuting estudyante. Nang matalo mo si Orimo, nag-alala akong baka magsimula ka ng tawagin ang sarili mong siga at maghari-harian dito. Sa panonood sa magkakasunod na pagdating ng mga basura, unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Daegun. Agad sinabi ni Daegun, nagpakita ka kasama ang isang kumpol ng mga tauhan. Mas lalo ka lang nagmumukhang mahina. Pero sinabihan ni Shin Sang-bo si Daegun na mas mabuting panatilihin niya ang kayabangan na iyan hanggang sa dulo dahil pagkatapos ng klase, baka hindi na niya masilayan ang araw bukas. Ipinaalala rin niya kay Daegun na ihanda ang kanyang sarili dahil hindi siya katulad ng mga talunan sa paligid ni Orimo. Pagkarinig niyon, napabuntong hininga na lang si Daegun sa inis. Bakit ba masyadong sabik ang lahat sa unang araw ko? Samantala, nagsimulang mag-alala ang pinakamatapang na babae kung baka matalo talaga si Daegun. Pagkatapos ng lahat, ang maging tauhan ni Shin Sang-bo ay nangangahulugang magiging human punching bag siya araw-araw. Nang marinig iyon, si Orimo ang unang tumutol. Kaya agad pumunta si Orimo sa tabi ni Daegun. Sinabi niyang iba si Shin Sang-bo kumpara kay Kim Yeongjung at maging sa kanya. Tutal, si Shin Sang-bo ay isang taong talagang natuto ng totoong mga teknike sa boxing. Kaya para iwasang maging tauhan ni Shin Sang-bo, nagplano si Orimo na tulungan si Daegun sa pagkakataong ito dahil alam niya ang sikreto para matalo si Shin Sang-bo. Pagkarinig niyon, napaisip si Daegun sa kanyang sarili, mayroon ba sa mga siga sa eskwelahang ito ang talagang malakas? Ngunit nagpatuloy lang si Orimo na parang wala siyang narinig. Lumalabas na bata pa lang ay nagsasanay na sa boxing si Shin Sang-bo. Pero kahit na nagsasanay siya sa boxing, wala siyang interes sa mga boxing match. Ang dahilan kung bakit siya nagbo-boxing ay para lang mabuli niya ang kanyang klase. Ginagawang punching bag ni Shin Sang-bo ang mga kaklase niya sa kanyang araw-araw na ensayo. At alam nilang lahat kung ano talaga ang nangyayari sa isang punching bag sa huli. Pero kapag nag-utos na si Shin Sang-bo, walang sinuman ang naglakas loob na tumayo at lumaban. Madali nang isipin kung ano ang sumunod na nangyari. Brutal na tinrato ang mga estudyanteng iyon. Ang ilan sa kanila ay binugbog ng malala, kaya nasuka pa nila ang kanilang tanghalian. Pero kahit na naging ganito na kalala ang sitwasyon, walang sumubok na pumalad. Inisip ba talaga nilang titigil ang mga bully dahil lang sa pilit na tinitiis ng lahat? Samantala, sa kabilang banda, nakuha na ni Daegun ang kanyang tanghalian. Habang tinitingnan ang pagkain sa cafeteria, hindi maiwasan ni Daegun na isipin ang mga expired na pagkain na kinakain niya noon sa convenience store. Kasabay nito, ilang lalaki rin mula sa athletic department ang nakarinig ng balita tungkol kay Daegun. Hindi sila makapaniwala na may isang transfer student na nakapagpabagsak ng isang first-year boss gamit lang ang isang suntok. Ngunit narinig din nila na pagkatapos ng klase ngayon, makikipaglaban ng one-on-one ang transfer student kay Shin Sang-bo. Ito na ang magpapatunay kung nanalo lang ba sa swerte ang transfer student na ito o dahil sa tunay na lakas. Sakto namang umupo sa tabi ni Daegun ang pinakamatapang na babae at ang 3 pang kasama nito. Pero kahit habang nanananghalian, hindi pa rin tumigil sa kakasalita si Orimo tungkol kay Shin Sang-bo. Sa totoo lang, hindi pa talaga tapos ang laban niya kay Shin Sang-bo at isang beses pa lang niya itong nakalaban ng maayos. Ang totoo, halos hindi man lang iyon matatawag na laban. Isa lang talaga itong one-sided na pambubugbog kay Orimo. Ginamit ni Shin Sang-bo ang kalamangan niya bilang isang long-range fighter at patuloy na gumalaw gamit ang maliksing footwork. Hindi lang niya iniwasan ang bawat atake ni Orimo, nakakaya pa rin niyang umatake mula sa kahit anong anggulo nang hindi man lang pinagpapawisan.
Ang tanging dahilan kung bakit nanalo si Orimo noon ay dahil naging pabaya si Shin Sang-bo kaya naisandal niya ito sa pader. At dahil ayaw niyang matalo, wala siyang naging pagpipilian kundi gamitin ang ipinagbabawal na teknik na itinatago ng lahat ng mga lalaki. Halos mamatay sa takot ang bagong lipat na si Daegun dahil sa buong kwentong iyon. Sino ba namang klaseng tao ang makikipag-away habang patuloy na pinupuntirya ang ari ng ibang lalaki? Sa madaling salita, si Shin Sang-bo ay isang long-range fighter na may napakatibay na depensa. Pero sakto namang may nahulog na ilang piraso ng seasoned bellflower roots sa lunch tray ni Daegun. Ang mga lumapit ay ang mga alipores ni Shin Sang-bo. Dahil nakasandal sila sa kanilang boss, araw-araw silang kumikilos ng kung ano ang gusto nila. Sabi ng isa sa kanila, hindi raw niya gusto ang mga squid strip, kaya ibibigay niya ang mga ito sa transfer student bilang isang espesyal na regalo. Sumali pa ang isa niyang kasamahan at sinabing, binibigyan ka na nga namin ng regalo, pero hindi ka pa rin nagpapasalamat. Kunin mo o iwan mo. Agad na hinablot ng mahigpit ni Daegun ang mayabang na alipores sa tabi niya. Malamig na ipinaalala sa kanya ni Daegun, hindi ito mukhang squid strip na sinasabi mo. Nang makita ang alipores na nauutal at sinasabing hindi iyon big deal, malamig na nagtanong ulit si Daegun, nasaan ang mga squid strip na sinasabi mo. Pero bago pa niya asikasuhin ang totoong problema, biglang tumunog ang telepono niya. Pagtingin niya rito, nakita niya ang isang mensahe mula kay Lee Si-rin. Alam ni Daegun kung ano ang gusto niyang sabihin. Binabalaan siya nito na huwag kumuha ng atensyon, pero nang lumingon siya, nakatakas na ng patago ang dalawang alipores. Sa huli, ang pinakanakakainis na mga tao ay ang mismong mga alipores sa paligid ng mga bully. Ang mga tunay na malalakas ay hindi kailanman nag-aaksaya ng oras sa ganyang mumurahing mga taktika. Pagkatapos mananghalian, papabalik na sana si Daegun sa silid-aralan para ipagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang mga note. Pero hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang lalaking ng asar sa kanya kanina sa cafeteria. Pagkakita ng lalaki kay Daegun, agad itong tumalikod at tumakbo sa kabilang direksyon. Kahit matapos mahuli, mayabang pa ring sinabi ng alipores, pagsisisihan mo to. Dahil ayon sa mga patakaran ng paaralan, hindi mo pwedeng basta-bastang atakihin ang mga tauhan ng boss sa ibang klase kahit kailan mo gusto. Kapag natalo na lang niya si Shin Sang-bo saka magkakaroon ng karapatan si Daegun na utusan siya. Nang makita na parami ng parami ang mga estudyanteng nakatingin, kinaladkad ni Daegun ang alipores sa isang lugar kung saan walang tao. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang mabigat na suntok diretsyo sa sikmura ng lalaki. Pagkatapos nyon, malamig na nagtanong si Daegun, kaya pala kapag tinalo ko si Shin Sang-bo, pwede na kitang bugbugin kahit kailan ko gusto. Tama ba? Sinabi ng alipores na nakahandusay sa lapag na malamang nasa loob ng klase ngayon si Shin Sang-bo at binubugbog ang mga punching bag niya. Nang marinig niyang sinabi nito ang punching bag, napagtanto ni Daegun na isa nga talagang basura ng lipunan si Shin Sang-bo. Pero hindi ba't mga ganitong klaseng basura ang mismong dapat asikasuhin ng bully handler? Kasabay ng kaisipang iyon, naglakad si Daegun sa pasilyo at nahanap ang ikatlong klase. Ngunit biglang may isang estudyanteng malakas na ibinato sa likod ng pinto. Napansin din ni Shin Sang-bo, na kasalukuyang binubugbog ang kanyang punching bag, ang isang bulto na nanonood sa labas. Inutusan niya ang isa sa mga tauhan niya para tingnan kung ano ang nangyayari sa may pinto. Pero hindi nila inaasahan na ang nakatayo doon ay ang kalaban niya mamayang uwian, si Kwon Daegun. Habang nakatingin si Daegun sa estudyanteng binubuli, parang nakikita niya ang kanyang lumang sarili. Kahit matapos bugbugin, ang tanging magagawa lang ng batang iyon ay umuwi at magsinungaling na nadapa lang siya ng hindi sinasadya. Kabisado ni Daegun ang pakiramdam ng maging mahina at tratuhin bilang isang punching bag dahil personal niya rin itong naranasan. Ang mga malulupit na bully na katulad nito ay hinding-hindi magsisisi at ang mga nakatatanda naman ay magpapanggap na walang nakita. Ang nakakatawa, ang mismong lumutas sa problema ni Daegun noon ay isa ring bully na mas malakas pa sa kanila, gamit ang isang bully upang mapabagsak ang iba pang mga bully. Baka yun na talaga ang tamang paraan. At ngayon, may kakayahan na si Daegun na gawin din ito. Ipapaalam niya sa lahat na simula ngayon, siya na ang tunay na bully handler. Malamig siyang binigyan ng babala ni Daegun. Anong nakakabilib sa pambubuli ng mas mahihinang estudyante? Kung iniisip mong lugi ka sa laban natin dahil pagod ka sa pambubugbog ng mga punching bag mo, pahiramin mo muna sa akin yang kaibigang nasa tabi mo para magawa ko rin siyang punching bag. Nang marinig niyang tratuhin din siyang punching bag ni Daegun, biglang nag-init ang ulo ng lalaki. Sa sumunod na segundo, sumugod siya kay Daegun at nagpakawala ng isang suntok. Pero hindi inaasahan na mapapabagsak siya agad ni Daegun ng isang mabigat na suntok. Matapos makita ang brutal na ginawa ni Daegun sa kanyang tauhan, tuluyang nagwala sa galit ang boss na si Shin Sang-bo. Agad siyang pumorma para lumaban. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit kay Daegun at bumitaw ng mabilis na straight punch. Pero hindi rin magpapahuli si Daegun. Sa pamamagitan ng isang bahagyang sidestep, naiwasan niya ang matinding atake. Habang kaharap si Shin Sang-bo na isang profesional na boksingero, hindi man lang nataranta si Daegun. Sa kalagitnaan ng laban, nararamdaman niyang sadyang mabilis nga si Sang-bo.
Tuwing umaatake si Sangbo, sinasadya niyang umatras para lumikha ng distansya, pero agad din siyang nakakalapit at patuloy na hinahabol si Daegun. Ang natural niyang galing sa pakikipaglaban na sinamahan ng espesyal na ensayo ang naging dahilan kaya nakakabilib sa bilis ang kanyang mga suntok at footwork. Pero kahit gaano pa kabilis ang mga suntok ni Sangbo, nakukuha pa rin ni Daegun ang tamang timing sa bawat puwang matapos ang atake nito. Nang mga sandaling iyon, nasa mismong harap na ng mukha ni Sangbo ang kamao ni Daegun. Sa sumunod na segundo, isang mabigat na straight punch ang direktang tumama sa kanya. Kahit pa ginamit ni Sangbo ang bilis niya para salagin ang suntok gamit ang braso niya, isa lang ang ipinapahiwatig ng pamamanhid na kumakalat dito. Nakakatakot ang lakas ni Daegun. Pero hindi gaanong malaking problema ang manhid na braso dahil nabasa na niya ang pattern ng pakikipaglaban ni Daegun. Ang kailangan niya na lang gawin ngayon ay panatilihin ang kanyang footwork sa pinakamalayong distansya. Saka siya biglang susugod para painin si Daegun na magpakawala ng suntok. At sa oras na umatake si Daegun, aatras si Sangbo sa pinakamalayong posibleng distansya. Ibig sabihin, kaya niyang baligtarin ang sitwasyon at sabayan ang timing ni Daegun pagkatapos nitong umatake. Pero hindi inaasahan na ang susunod na galaw ni Daegun ay isang brutal na sipa sa binti. Agad na nag-alab sa galit si Sangbo dahil hindi niya inasahan ang isang low kick. Nagpakawala siya ng malakas na hook diretsyo kay Daegun. Pero hindi lang naiwasan ni Daegun ang atake, ginamit pa niya ang timing na iyon para sipain ulit ang binti ni Sangbo. Sinabi ni Gu Seung-hwa, ang bully boss ng ikapitong klase na nanonood sa gilid, na masyadong nakatuon si Sangbo sa pagdepensa laban sa boxing at hindi niya pinansin ang mga sipa ni Daegun. Dahil doon, hindi na magamit ni Sangbo ang kanyang footwork para malayang makakilos. Sa sumunod na segundo, sinigawan ni Daegun si Sangbo na nakaluhod na at sinabihang bilisan niyang tumayo. Ngunit habang nahihirapang tumayo si Song-ro, habang nagbabanta, sumigaw si Daegun, sinabi ko bang ganyan ka tumayo? Kung hindi mo man lang alam kung paano tumayo ng maayos, manatili ka na lang dyan sa lapag. Nang marinig iyon, tanging panunuya lang ang nagawa ni Songbo kay Daegun, at tinawag itong talunan na umaasa lang sa maruruming taktika. Pero bago pa man matapos magsalita si Sangbo, nagpakawala na naman ng sipa si Daegun. Nang mapagtantong puntirya na naman ni Daegun ang kanyang binti, agad na iniatras ni Sangbo ang kanyang binti para dumepensa. Pero sa hindi inaasahan, biglang nag-iba ng atake si Daegun at nagpakawala ng malakas na suntok diretsyo sa kanyang mukha. Kahit halos hindi na makareact si Sangbo at nasalo iyon gamit ang kanyang braso, agad na sumunod ang panibagong suntok ni Daegun. Pero sa pagkakataong ito, hindi talaga boxing ang atake ni Daegun. Ginamit niya ang sandaling natigilan si Sangbo para walisin ulit ang kanyang binti. Matapos matamaan ng 4 na beses ng sunod-sunod sa isang lugar, nawalan na ng lakas si Sangbo para tumayo. Nang makita kung gaano kaawa-awa si Sangbo, sinumbatan siya ni Daegun, tinatawag mo ang sarili mong profesional na boksingero. Pero ngayon wala ka man lang lakas ng loob na tumayo at harapin ang kalaban mo. Nasaksihan ng lahat doon ang nakakahiyang eksenang iyon. Kahit na hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa ilalim ng pantalon niya, malamang ay wasak na ang binti ni Songbo. Sa tuwing pinag-uusapan ng mga tao ang boxing, ang unang naiisip nila ay mga kamao. Pero ang talagang nakakatakot na bahagi ng boxing ay ang footwork nito. Ang dahilan kung bakit nakakalkula ng mga boksingero ang distansya at timing ng atake ay dahil sinusuportahan ng footwork nila ang lahat. Kung ang mga kamao ng boksingero ang bala, ang footwork naman ang baril. At ang pinakapinagmamalaki ni Shin Sangbo ay ang mahusay niyang baril na yon. Pero sa kalagayan niya ngayon, hindi na magamit ni Sangbo ang footwork na pinakamagaling siya. Hindi lang simpleng hinarangan ni Daegun ang paggalaw ni Sangbo. Tuluyan niyang inagaw ang lahat sa kanya. Nang walang pag-aatubili, malakas na sinipa ni Daegun si Sangbo sa tiyan. Sobrang nakakatakot ang puwersa sa likod ng atake, kaya hindi man lang ito nasalo ni Sangbo. Bago pa man makapag-isip si Sangbo, pinabagsak na naman sa kanya ni Daegun ang isa pang malakas na sipa. Dahil sa matinding impact, tumilapon si Sangbo at bumangga sa pader. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sangbo na kung mananatili siya malapit sa pader, tuluyan lang siyang mapipigilan. Kaya kailangan niyang lumayo agad sa pader. Pero sa hindi inaasahan, dumepensa na lang ang tanging kaya niyang gawin ngayon. At minsan, kahit ang pagdepensa ay isang karangyaan. Sa sitwasyong ito, pinaliit na lamang ni Sangbo ang kanyang katawan hanggat kaya niya. Patuloy lang siyang dedepensa o patuloy na tatanggap ng mga bugbog. Malinaw na mula simula hanggang wakas, tiningnan lang ni Daegun si Sangbo bilang isang punching bag na tatakshin Sangbo na hindi man lang makalaban. Tutal, tinuturing din naman ni Sangbo na parang mga punching bag ang mga estudyante sa klase niya noon. Ang totoong pakiramdam ng impact at mga kaklaseng hindi makalaban ang talagang gustong punching bag ni Sangbo. Dahil hindi kailanman maibibigay sa kanya ng mga punching bag sa Yewin ang kaparehong kasiyahan. Bilang isang profesional na boksingero, walang interes si Sangbo na sumali sa mga nakakabagot na laban. Tutal, hindi siya mabibigyan ng bansag na talunan ng mga punching bag dito. Sanay na ang mga tauhan ni Sangbo na panooring pinaparusahan ang mga punching bag na iyon araw-araw,
pero hindi nila inakalang balang araw, mismong si Sangbo ay magiging isang punching bag na binubugbog. Sunod-sunod ang pagdating ng mga suntok ni Daegun hanggang sa halos hindi na makadepensa si Sangbo, lalo pa ang harapin si Daegun at baliktarin ang sitwasyon sa laban. Ngayon, ang mismong si Sangbo na dating tinuturing na punching bag ang mga kaklase niya ay isa na rin sa kanila. Ang isang mayabang na bully sa paaralan ay haharap din sa paghuhusga ng bully handler. Nang pakawalan ni Daegun ang kanyang huling mabigat na suntok, tuluyan nang naputol ang kadena ng punching bag na sumisimbolo sa kapalaran ni Sangbo. At binugbog si Sangbo ng mga atake ni Daegun hanggang sa hindi na siya makalaban. Sa sandaling yon, talagang natakot si Sangbo. Hindi siya natakot dahil sa wakas ay pinaparusahan na siya sa pambubuli sa kanyang mga kaklase. Natakot siya dahil naisip talaga niyang baka tuluyan na siyang sirain ni Daegun. Malamig na nag-utos si Daegun, punching bag, bumalik ka sa pwesto. Pero dahil sa matinding sakit, hindi na talaga makagalaw si Sangbo. Akala ng lahat ng estudyanteng nanonood ay naduwag na rin sa wakas ang mayabang na si Sangbo. Pero tanging ang mga tauhan lang ni Sangbo ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya. Sobrang tindi ng naging ensayo ni Sangbo sa boxing, pero hindi siya kailanman sumali sa mga laban. Malinaw na kaya niya sanang talunin si Ohrimo, pero palagi siyang tumatangging tanggapin ang hamon nito. Sa halip, ginugol niya ang bawat araw sa pagkahumaling sa mga punching bag na hindi lumalaban. Kahit na palaging nagkukunwari si Sangbo na napakalakas niya, sa totoo lang, may malalim siyang takot sa sakit. Sa pagkakataong ito, nagmakaawa na lang ang mga tauhan ni Sangbo kay Daegun na ihinto na ang pagbugbog sa kanya. Pero malamig na nagtanong si Daegun, kung natalo ka, anong klaseng kalokohan yung tauhan mo ang pagsusukuin mo para sayo? Kaya naman gusto niyang mismong ang mayabang na boksingerong ito ang umamin sa pagkatalo gamit ang sarili niyang bibig. Kahit sobrang nag-aatubili si Sangbo na itapon ang dignidad na binuo niya ng matagal, humingi pa rin siya ng tawad at inamin ang pagkatalo sa ilalim ng gulat na mga tingin ng kanyang mga kaklase. Matapos siyang marinig na sumuko, tinuya siya ni Dagon at sinabing, boksingero ka. Nakakatawa. Para sa akin, hindi ka man lang kwalipikadong maging punching bag. Nagulat ang mga estudyante na may sapat na lakas si Daegun para pasukuin kahit si Shin Sangbo. Pero higit pa roon, masaya sila na hindi na nila kailangang maging mga punching bag. Nang makita ito, nakaramdam ng swerte si Ohrimo na hindi ibinigay ni Daegun ang lahat laban sa kanya noon. Maging si Huseung Hwa, ang bully mula sa athletic department, ay nagulat din kung gaano nakakatakot ang lakas ni Daegun. Pagkatapos panoorin ang buong labanan, hindi pa rin niya matukoy kung saang estilo ng pakikipaglaban pinakamagaling si Daegun. Samantala, bumalik na rin sa wakas ang tauhan na ng asar kay Daegun noong tanghalian. Tinuyan niya si Daegun at sinabing, huwag mong sabihin sobrang tinakot ka ni Shin Sangbo kaya sinubukan mong tumakas. Pero nang buksan niya ang pinto sa class 3, napagtanto niya na talo na pala talaga si Shin Sangbo. Nang harapin si Daegun na tumalo kay Shin Sangbo, agad na umatras ang tauhan. Matapos humingi ng tawad, naglakad siya palapit sa tabi ni Sangbo. Pero sa hindi inaasahan, kahit pagkatapos mabugbog ng ganoon, sinabi pa rin ni Sangbo na hindi pa ito tapos. Samantala, sa loob ng conference room ng Chaebol, inisip ng isa sa mga executive ng education group na magaling lumaban ang lalaking nagngangalang Kwon Daegun. Pinuri niya si Lee Sirin, sinasabing perpektong gumagana ang kanyang bully handler plan sa pagkakataong ito. Pero tungkol naman sa mga komplikadong batas na yon, mas mabuti pang tanggalin na lang nila ng tuluyan ang mga ito. Gayunpaman, naniniwala si Lee Sirin na kapag walang mga batas na maglilimita sa kanya, walang ideya ang education group kung anong klaseng gulo ang maaaring gawin ni Daegun sa hinaharap. Nang marinig itong sabihin ni Lee Sirin, naiinip siyang pinutol ng executive. Saka siya nagpakawala ng bahagyang ngiti. Sinabi niya na sa oras na lumabas si Daegun sa paaralan, isa lang siyang walang kwentang bata na walang anumang maipagmamalaki. Wala siyang ipinagkaiba sa isang maliit na pusa na tumutulong sa kanilang harapin ang mga maruruming daga na nagtatago sa mga sulok. Kahit gaano pa kagaling si Daegun, hindi siya kailanman makakatakas mula sa palad nila. Samantala, nakarating na sa bawat first-year class ang balita na natalo na si Shin Seongbo. Walang pakialam si Park Do-jin, ang boss ng class 4. Dahil natalo ni Daegun ang tatlong bully sa mismong unang araw niya, malinaw na kailangan na ang first-year bully rankings pero sinabi ni Lee Seung-hoon, ang boss ng class 9, ang honors class, na malamang ay wala itong kinalaman sa kanya. Samantala, pinuntahan ni Yoo Jae-suk, ang boss ng class 5, si Kim Won-young, ang boss ng class 6. Sinabi ni Yoo Jae-suk na hindi na dapat pansinin ang mga boss ng class 1 hanggang 3 dahil kaya niya silang talunin kahit kailan niya gusto. Pero itong bagong transfer student ang bukod tanging naiiba sa mga talunang yon. Ngunit sinabi ni Baek Suji, ang reyna ng class 6, hindi ba kayo nagsasawang pag-usapan ito araw-araw? Kung matatalo kayo, hihingi ako ng tulong sa mga upperclassmen. Pero sinabi ni Yoo Ji-seok na hindi dapat idamay ang mga upperclassmen sa mga issue ng mga lower grade. Kaya sinabihan niya si Kim Wonong na tulungan siyang mag-isip ng plano. Hindi nagtagal ay tapos na ang klase. Sa ngayon, tuluyan nang kumapit sina Hojong at ang Blonde Punk kay Daegun bilang bago nilang proteksyon.
Pero pinaalalahanan ni Oremo si Daegun na mula ngayon, magsisimula ng kumilos ang iba. Gusto man ito ni Daegun o hindi, makakalagkad siya sa dyera nila. Pero nang sandaling iyon, huminto ang sasakyan ni Lee Si-rin sa mismong harapan ni Daegun para maiwasang mabunyag ang bully handler plan. Nagsinungaling na lamang si Daegun at sinabing may gagawin pa siya. Pagkatapos ay pinaalis niya ang 3 tauhang iyon. Pero sa mismong sandaling sumakay siya ng sasakyan, nakita ni Jayan mula sa kabilang klase ang lahat. Nakilala niya ang kotseng iyon. Pagmamay-ari iyon ni Lee Si-rin, ang tagapangulo ng education group. Pero bakit masasangkot si Lee Si-rin sa paglipat na ito? Sigurado si Jayin na may masamang pinaplano na naman ang babaeng iyon. Samantala, inasar siya ni Lee Si-rin at sinabing, mukhang naging maaksyon ang unang araw mo sa eskwelahan, hindi ba? Akala ni Dagon ay pumunta si Lee Si-rin ngayon para pagalitan siya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang siya hindi pinarusahan, kundi pinuri pa nito ang ginawa niya. Bukod pa roon, simula ngayon, aalisin na ng grupo ang maraming limitasyon sa mga kilos ni Dagon hanggat maaari. Sa madaling salita, gusto nilang patuloy na asikasuhin ni Dagon ang mga siga gaya ng ginawa niya ngayon. Bagaman ibig sabihin nito ay hindi na niya kailangang maghintay na unahan siya ng mga siga bago kumilos, paano nalaman ng ganoon kalinaw ni Lee Si-rin ang nangyari sa eskwelahan? Ibig sabihin, mula pa lang sa unang araw niya pagkalipat, sinimulan na siyang bantayan nito sa bawat anggulo. Posible kayang ang espiya nito ay ang katabi niya mismo na si Kim Min-soo. Sa bagay, kumalat na rin naman agad ang nangyari sa buong eskwelahan. Kaya bilang tagapangulo ng education group, imposibleng hindi ito malaman ni Lee Si. Makalipas ang 2.5 oras, dinala ni Lee Si-rin si Daegun sa isang sikat at mamahaling apartment complex. Sinabi niya rito na ito na ang magiging bago niyang titirhan simula ngayon. Si Daegun, na sanay matulog sa ilalim ng overpass, ay naranasan ang kaginhawaan ng isang sofa sa unang pagkakataon. Pero para sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay amoy babae ang buong lugar. Nang marinig iyon, agad na nagpaliwanag si Lee Si-rin, ako ang nakatira rito dati. Pero lubos itong hindi naintindihan ni Daegun, inaakalang ang ibig niyang sabihin ay magsasama silang dalawa sa isang bahay. Nang mapagtanto kung saan papunta ang iniisip niya, agad na pinutol ni Lee Si-rin ang kalokohang pantasya nito. Ipinaliwanag niyang lubos na nasisiyahan ang education group sa ginagawa ngayon ni Daegun. Pero kapag gumawa ng gulo si Daegun sa labas ng eskwelahan, agad na puputulin ng grupo ang pakikipagtulungan nila sa kanya. Sa madaling salita, ang tanging misyon lang niya ay kontrolin ang mga walang hiyang basagulerong iyon. Pagkatapos sabihin ang mga kondisyon ng grupo, tumalikod na si Lee Si-rin at umalis ng kwarto. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pasilyo sa palapag na eksaktong nasa ibaba lang ng apartment ni Dagon. Dahil may nakatagong sikreto roon na tanging si Lee Si-rin lang, ang tagapangulo ng education group, ang nakakaalam. Samantala, ang walang kaalam-alam na si Dagon ay nag-enjoy pa rin sa ganda ng kanyang bagong bahay, walang kamalay-malay na nasa ibaba lang niya si Lee Si-rin. Nang pumasok sa eskwelahan si Dagon kinabukasan, hindi na nakakagulat na pinatawag siya sa opisina. Kung tutuusin, wala ni isang guro sa eskwelahan ang nakakaalam tungkol sa bully handler plan. Ang alam lang nila ay nagmukhang isang ganap na basagulero si Dagon dahil sa lahat ng ginawa niya. Pero nakita ang eksenang iyon ni Jayan, na lihim na nag-imbestiga kay Lee Si-rin noon pa man. Halos nahulaan na niya na mayroong kasunduan sa trabaho sina Lee Si-rin at ang transfer student na ito. Samantala, sa klase ng isa tandang bawas 6, pinuntahan ng 2 tauhan ni Shin Sang-bo si Yoo Jae-suk, ang boss ng class 5. Tinanong ng 2 si Yoo Jae-suk kung paano nila dapat harapin ang bagong transfer student. Tinalo na ng transfer student na yon sina Shin Sang-bo, Oremo, at ang iba pa. Kung upo lang sila at walang gagawin, hindi ba't matatalo rin sila sa kanya? Ang ganyang usapang talunan ay agad na ikinainis ni Kim Hwan-yung, ang boss ng class 6, na nakatayo lang sa malapit. Walang pasensyang inutusan ni Kim Hwan-yung ang isa sa kanila na lumapit. Sa kanya ito pinakawala ng isang mabigat na suntok ng diretsyo sa mukha. Malamig na nagbabala si Kim Hwan-yung sa kanila na mag-ingat sa mga sinasabi nila simula ngayon. Palaging nagbibigay ng kakaibang kasiyahan kay Kim Hwan-yung ang mga taong mas mahina sa kanya, pero naisip ni Yoo Ji-seok na may punto ang dalawa. Sa nangyayaring ito, malamang ay magdedeklara na rin ng digmaan sa kanila ang transfer student sa lalong madaling panahon. Pero biglang sinabi ni Kim Wonung, alam nyo ba? Karamihan sa mga laro ngayon ay nagdagdag ng auto battle mode at sobrang sumikat ang mode na yon. Tumingin sa realidad, baka hindi na nila kailangang mismong kalabanin ang transfer student para matalo ito. Samantala, nakaalerto si Daegun laban sa anumang bagay na posibleng ginagamit para bantayan siya. At si Kim Min-soo, na hindi kailanman nagsusuot ng salamin, ay bigla na lang nagsimulang magsuot nito ngayon. Nagtataka, agad tinanong ni Daegun si Min-soo kung may naka-install na kamera sa salamin nito. Pero pagkakita sa pamilyar na nakakaawang hitsura sa mukha ni Min-soo, kinailangan na lang baguhin ni Daegun ang usapan. Tinanong niya si Min-soo kung bakit ito biglang nagsimulang magsuot ng salamin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot si Min-soo na matagal na pala talaga siyang nagsusuot nito. Ayon na lang, laging pinupuntirya noon ni Ho Jong ang mga nakasalamin at pinipilit silang gawing utusan.
Kaya dahil takot si Minso na mabuli, wala siyang nagawa kundi lumipat sa paggamit ng contact lenses. Nang marinig na si Hojong na naman ang may pakana nito, agad siyang sinita ni Daigon. Dahil naunawaan ang sitwasyon, agad na bumagsak sa sahig si Hojong at nagsimulang mag-headstand bilang parusa. Samantala, napansin din ng isang basagulero sa labas ng bintana si Daigon, ang transfer student na pinag-uusapan ng lahat sa eskwelahan. At ang nakapansin kay Daigon kasama ng basagulerong iyon ay walang iba kundi si Jayan mula sa class 9. Pero habang nakatulala si Jayan, hindi niya sinadyang mabangga ang basagulerong nasa harap niya. Nagalit ang basagulero dahil naabala ang kanyang panonood, lumingon siya at sinigawan si Jayan, bulag ka ba? Pero paglingon niya, napagtanto niyang nakatitig ng diretsyo sa kanya si Daigon. Dahil alam niyang may mali, agad siyang naglakad papalayo sa kabilang direksyon. Sa kabilang banda, ibinuking ng katabi ni Jayan na si Ero, na lihim niyang pinapanood ang transfer student. At bukod kay Jayan, marami ring ibang babae ang pasimpleng lumalapit para tingnan siya. Bagaman hindi iyon tulad ng inisip ni Ero, wala nang maayos na palusot si Jayan para lantarang obserbahan ang transfer student. Pagkatapos ng klase, patuloy na inimbestigahan ni Ji-in ang plano ni Lee Sirin gaya ng dati. Sinabi sa kanya ni Aro na lumipat si Daigon mula sa aming distrito papunta sa Jemuyong High School. Kahit alam ni Ji-in na nagmumukha na siyang stalker ngayon. Pero kung makakatulong itong malaman niya ang koneksyon ni Daigon at Lee Sirin, pati na rin ang totoong dahilan ng paglipat nito sa Jemuyong High School, sulit ang lahat. Samantala, isinama na ni Kim Won-yung mula sa class 6 ang mga tauhan niya para harangan ang daan na dapat daanan ni Daigon. Sinabihan ni Kim Won-yung ang mga tauhan niya na kapag dumating na ang transfer student, pwede na silang gumalaw. 4 silang lahat. Kaya imposibleng matalo sila sa isang transfer student lang. Tama ba? Bukod pa rito, hindi na nila kailangang masyadong pansinin ang mga batas na ginawa noon ng mga first year. Sa huli, sa kanila rin naman ni Yoo Ji-suk mapupunta ang buong antas. Sa madaling salita, ang pinakaunang prioridad nila ngayon ay pabagsakin muna ang nakakairitang transfer student na yon. Para naman kay Kim Wonung, maghihintay siya ng maganda nilang balita habang naglalaro sa isang internet cave. Hindi nagtagal, dadaan na si Daigon mismo sa harap ng mga basagulerong iyon. Para magamit ang pagkakataong ito para umangat ang sarili niyang katayuan, agad pinangunahan Yeon Jinmo ang grupo at sinundan si Daigon. Agad na napansin ng malinaw ang paningin na si Daigon ang isang grupo ng mga kahina-hinalang basagulero sa likuran niya. Kaya nagpa siya si Daigon na makisakay at lumiko sa isang kalapit na eskinita. Saan man magpunta si Daigon, patuloy na sumusunod ng malapitan ang mga basagulero sa likuran niya. Sa pagkakataong iyon, napansin din ni Jian ang mga estudyante mula sa parehong eskwelahan na sumusunod kay Daigon. Pero eksaktong humakbang si Jian para sundan sana si Daigon, napansin niyang Jinmo, ang pinuno ng mga basagulero, si Jian sa likuran nila. Sinabihan niyang Jinmo ang mga kasamahan niya na mauna na at patuloy na sundan si Daigon habang susunod din siya agad. Pagkatapos ay malamig na tinanong ni Yang Jinmo si Jin-in, bakit mo ba kami sinusundan? Matapos itong tignan ng maigi, napagtanto rin sa wakas ni Yang Jinmo na siya ang babaeng nakabangga sa kanya kaninang umaga. Posible kayang dahil gumagawa siya ng pangalan para sa sarili niya kamakailan ay lihim na itong nagkagusto sa kanya. At nang tignan ng mabuti, medyo cute din naman pala siya. Nang marinig iyon, agad siyang itinulak ni Ji-in at sinabing, sinumang magkagusto sa isang gorila na tulad mo ay malas talaga. Nang makita ang kawalan ng galang ni Ji-in, biglang nag-init ang ulo ni Yang Jinmo. Sa sumunod na segundo, bigla nitong inangat ang kamay niya para sampalin sana sa mukha si Jian. Sa mismong mapanganib na sitwasyon, agad nilabas ni Jian ang daladala niyang pepper spray. Matapos masprayan sa mga mata, agad nawalan ng kakayahan si Yang Jinmo na magsalita ng kung ano-ano. Pero hindi inaasahan, ang gulo ay nakaakit sa lahat ng mga kasamahan ni Yang Jinmo kaya nagsibalikan ang mga ito. Nakilala rin ng mga basagulero si Jaein bilang isang estudyante mula sa eskwelahan nila, pero hindi sila ang klase na magpapalampas ng isang babae. Kaya agad silang nagsimulang palibutan ito. Hindi inaasahan, sa mismong sandaling akto na sila, sumigaw si Daegun mula sa likuran at pinigilan sila. At wala ni isa sa kanila ang umasang lilitaw si Daegun sa oras na yon. Agad dumiretso sa punto si Daegun at nagtanong, sinusundan niyo ako? May kailangan ba kayo? Kung may kailangan ka sa akin, bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar at doon mag-usap? Pero pagdating nila, napagtanto nilang nakuha na ang lugar ng mga taga Bonjon School. Ang dalawang iyon ay sina Li Yangman at Chia Jinwoo, mga mababanggradong profesional na enforcer mula sa Bonjon School. Sa pagharap sa mga walang kwentang hamak na ito, natural lang na hindi sila seryosohin ng dalawa. Pero mabilis na ipinaliwanag ni Yang Jinmo na si Kim Won-yung ang nagpadala sa kanila rito. Nang marinig ng dalawa mula sa Bonjon ang pangalan ni Kim Won-yung, agad nilang ibinigay ang pwesto. Pero bago umalis, binalaan nila siya. Kung ginagamit mo ang pangalan ni Kim Won-yung para magsinungaling sa akin, magiging malala ang kahihinatnan mo. Samantala, sa isang internet cave sa kabilang banda, kinakausap ni Kim Hwan-yung si Yoo Ji-seok tungkol kay Daegun.
Pakiramdam ni Yu Ji-seok, malamang hindi magandang ideya na ipadala si Yaong Jinmo para kay Daegun. Pero matigas ang ulong sinabi ni Kim Hwan-yung, seryoso ka bang nag-aalala na hindi kaya ng 4 na lalaki ang isang lampa? Samantala, nagsama si Yaong Jinmo ng 3 lalaki at kinorner si Daegun sa isang eskinita. Pagkatapos mapahiya sa harap ni Ji-in kanina, isinumpa ni Yaong Jinmo na babawi siya at ibubuhos ito kay Daegun. Malamig na tinanong ni Yaong Jinmo si Daegun, alam mo bang mabubugbog ka na? Pagkasabi niya yon, naglabas ng sigarilyo si Yaong Jinmo at humitit ng malalim. Binalaan siya ni Daegun, kung ibubuga mo sa akin ang usok na yan, hindi mo na masisilayan ang bukas. Pero si Yaong Jinmo, na walang kaalam-alam kung anong klaseng halimaw ang kaharap niya, ay walang inatubiling bumuga pa rin ang usok kay Daegun. Sa sumunod na segundo, isinalpak ni Daegun ang usok na yon pabalik sa bibig niya. Sa pagharap sa ganitong walang hiyang basura, agad na pinabagsak siya ni Daegun. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang mabigat na tuwid na suntok sa mismong mukha. Ang tagpong iyon ay nag-iwan sa mga delinkwente, na nagpaplano palang talunin si Daegun, na ganap na tulala. Malamig na idineklara ni Daegun, kayo ang susunod. Sobrang kinabahan ng mga tauhan matapos makita yon. Pero naisip nila, kung hindi nila matatalo ang lalaking ito, silang 3 ay paparusahan din naman ni Kim Won-yung. Kaya mas mabuting sugurin na nila siya ng sabay-sabay ngayon at pabagsakin. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakalahati pa lang sa pagsugod ang 3 bago sila tumigil. Malamig na sinabi ni Daegun, kung hindi kayo lalapit sa akin, ako ang lalapit sa inyo. Sa isang iglap, isang jab ang humawi sa hangin at tumama sa isa sa mga delinkwente. Nang biglang sumuntok ng tuwid ang isa pang delinkwente, agad ginamit ni Daegun ang puwersa ng pag-atake nito para sugurin ang delinkwenteng nasa likod niya. Bago pa man makariak ang lalaki sa likod, bumagsak na ang kamao ni Daegun sa mukha nito. Sa sumunod na segundo, nagpakawala si Daegun ng brutal na sipa at pinabagsak ang huling delinkwente sa pader. At sa ganoong paraan, tuluyang naubos ang grupo ng mga delinkwente ni Yaong Jinmo. Samantala, si Kim Hwanong, na gumagamit ng auto battle sa kabilang banda, ay natalo sa kanyang laro. Eksakto ng mga oras na yon, tinawagan siya ni Lee Jungman mula sa Bonjon School. Sinabi niya kay Kim Hwanong, ang grupong ipinadala mo ngayon ay ubos na. Agad niyang pinabagsak ang 4 nilang lahat. Sa pagkarinig sa sinabi ni Lee Jungman sa telepono, mukhang tulala at hindi makapaniwala si Kim Won-yun. Kahit na narinig na ni Kim Won-yun kung gaano kalakas si Daegun noong tinalo niya si Shin Sang-bo, hindi niya inasahan na ganap na mauubos ang 4 na lalaking ipinadala niya. Kahit ang 2 mula sa Bonjon School, na nagtatago at nanonood sa malapit, ay nagulat sa lakas ni Daegun. Hindi nila inasahan na may ganitong halimaw ang Jemirong High School. Binantaan ni Daegun si Yaong Jinmo. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagpadala sa'yo. Huwag mong sabihin yung Kim Won-yung na binanggit mo kanina. Matapos ibunyag ni Daegun ang katotohanan, agad na blangko ang isip ni Yaong Jinmo. Gusto pa sana niyang magdahilan, pero sa ilalim ng nakakapasong presensya ni Daegun, wala siyang masabing kahit ano. Pagkatapos makipaglaban sa kanyang sarili, sinabi rin niya ang totoo at itinuro si Kim Won-yung bilang pasimuno. Pagkatapos ay inilabas ni Daegun ang kanyang telepono at isinave ang numero ni Yaong Jinmo. Inutusan din niya si Yaong Jinmo na dalhin si Kim Won-yung sa kanya kinabukasan. Pero kinabukasan, hindi makita ni Daegun si Kim Won-yung kahit saan. Pilit na iginiit ni Yaong Jinmo na wala talaga sa eskwelahan si Kim Won-yung ngayon. Dahil ayaw lumapit sa kanya ni Kim Won-yung, napagpasyahan ni Daegun na siya mismo ang bibisita rito. Sa isang iglap, lumitaw si Daegun sa pintuan ng Class 6. Sa isang tingin lang, napansin niyang nagtatago si Yaong Jinmo sa loob ng Class 6, ayaw lumabas. Dahil alam niya kung gaano kalakas si Daegun, wala nang magawa si Yaong Jinmo kundi patuloy na magmakaawa na tumigil siya. Ang makitang napaparusahan ang isang bully ay nag-iwan sa mga estudyante na ganap na tulala. Pero nang sandaling iyon, lumitaw sa likuran ni Daegun si Baek Suji, ang nag-aangking reyna ng Class 6. Hindi niya inasahang bukod kina Kim Won-yung at Yu Ji-seok, may iba pang maglalakas loob na guluhin si Yaong Jinmo. Sabi ni Baek Sujay, kung ayaw mong patuloy na ipahiya ang sarili mo, bilisan mo at pakawalan mo siya. Pero pagtitignang mabuti ni Baek Sujay, napagtanto niyang ang kaharap niya ay ang bagong transfer student. Malamig siyang binalaan ni Daegun na huwag makialam sa mga nangyayari rito. Walang babala, malakas niyang sinampal si Daegun sa mukha. Sinabi ni Baek Sujay, bago mo ako bastusin, mas mabuting alamin mo muna ang lugar mo. Pero dahil kakalipat mo lang dito, palalampasin ko ito sa ngayon. Nga pala, dapat kilala mo si Baek Soo-hyuk, ang upperclassman boss ng Jemirong. Tama. Sa pagharap sa paalala ni Baek Sujay, hindi ito sineryoso ni Daegun kahit kaunti. Nasa kay Kim Won-yung na ang atensyon niya, na biglang lumitaw sa likuran niya. Itinaas ni Kim Won-yung ang binti niya at malakas na sinipa si Yaong Jinmo. Bago pa man makapagmakaawa si Yaong Jinmo, hinablot siya muli ni Kim Won-yung, tapos ay brutal na sinampal si Yaong Jinmo sa mukha. Matapos ang kanyang pagpaparusa, napansin na sa wakas ni Kim Won-yung si Daegun sa kanyang likuran. Malamig niya itong binalaan. Ang pag-astang matapang bilang bagong transfer student ay hindi magandang tingnan.
Nang makitang walang intensyon si Kim Won yung naipaliwanag ang nangyari kahapon, si Daegon, na ngayon ay malaya na sa mga paghihigpit, ay agad siyang binigyan ng isang tuwid na suntok. Pero hindi inaasahan, nasalo ang suntok na yon ni Yugisok. Hindi maintindihan ni Yugisok kung bakit ang dalawang tao na nag-uusap lang kani-kanina ay biglang kailangang mag-away. Kahit na siya ang boss ng Class 5 at walang karapatang makialam sa negosyo ng kabilang klase, kung kakalipat lang dito ni Daegon at nakikipag-away na sa kanila, hindi niya sila masisisi kung pagtutulungan nila siya. Pero nang subukan ni Yu Ji-seok na ihagis si Daegon, napagtanto niyang may mali. Dahil kahit ginagamit niya ang buong lakas niya, hindi niya mapagalaw si Daegon kahit kaunti. Nangungutyang sabi ni Daegon, "Sa ngayon, walang sinuman sa Jemryong High School ang makakatalo sa akin." Matapos maramdaman ang agwat sa kanilang lakas, agad sumuko sa pakikipaglaban si Yoo Ji-suk at binitawan ang braso ni Daegon. Mabilis niyang iniba ang usapan at sinabi, "Alam kong normal na ang mga away rito, pero may karapatan pa rin kaming malaman kung bakit kayo nag-aaway, hindi ba?" Nang marinig iyon, sinabi ni Kim Won-yung, "Huwag mong sabihin tungkol ito sa nangyari kahapon." Pagkatapos ay malamig na binalaan ni Kim Won-yung si Yeongjin mo na akuin ang lahat ng kasalanan. Para pigilan si Yeongjin mo na sabihin ang totoo, sinuntok siya ng malakas ni Kim Won-yung. Malinaw na si Kim Won-yung ang patagong nagplano para tambangan ni Yeongjin mo si Daegon. Pero sa huli, ang tanging nagdurusa ay ang mahinang si Yeongjin mo. Sabi ni Kim Won-yung, "Nangyari ito dahil nabigo akong kontrolin ang tauhan ko. Pero Daegon, wala ka man lang ebidensya. Kaya paano mo ako mapagbibintangan? Pwede sanang ilantad ni Daegon ang ebidensyang ibinigay sa kanya ni Yeongjin mo. Pero dahil nakita niyang biktima rin dito si Yeongjin mo, minabuti niyang huwag muna itong banggitin." Sabi ni Yoo Ji-suk, "Hindi kami interesado sa mga tinatawag na power ranking na yan. Kaya kung wala ka ng ibang gagawin, pigilan mo na ang pag-aaksaya ng enerhiya mo." Sa paningin ng iba, iniwan ni Daegon ang Class 6 at bumalik sa klase. Pero sa lihim, naghahanda na siyang simulan ang bagong yugto ng plano bilang bully handler. Mula sa sandaling biglang lumitaw si Kim Won-yung at kinuha si Yeongjin mo, hanggang sa paraan ng desperadong pagdistansya ni Yoo Ji-suk ng Class 5 kay Yeongjin mo, ang tanging tunay na biktima sa buong sitwasyong ito ay si Yeongjin mo. Samantala, pinarurusahan ni Kim Won-yung ang 4 na tauhan na nabigo. Hindi niya maintindihan kung paanong ang 4 na lalaking ipinadala niya ay hindi man lang nakaya ang isang tao. Upang tuluyang mapuksa si Daegon, walang ibang pagpipilian si Kim Won-yung kundi tawagan si Lee Jung-man. Si Lee Jung-man ay isang lower grade enforcer mula sa Bonjun Vocational School. Gusto ni Kim Won-yung na isama ni Lee Jung-man si Cha Jin-woo at ang iba pa. Noong una, binalak ni Kim Won-yung natapusin ito sa sarili niyang eskwelahan, pero sa kasamaang palad, walang sapat na lakas ang mga lalaki sa Jemryong High School. Kapag nakialam na ang Bonjoon, tatapusin na nila ng tuluyan si Daegon. Pero sinabi ni Cha Jin-woo na nasa tabi niya kay Kim Won-yung na kailangan din itong dalhin ang babae kahapon. Nang marinig ni Yeongjin mo na kailangan ding dalhin doon si Ji-in, naging hindi mapakali ang ekspresyon niya. Sa kabilang linya, sinabi ni Cha Jin-woo na kung tutulungan nilang tapusin si Daegon, mas mabuti nang isama rin ang babaeng nakakuha ng atensyon niya kahapon. Gustong-gusto talagang ipagtanggol ni Yeongjin mo ang inosenteng si Ji-in, pero dahil sa pananakot ni Kim Won-yung, napilitan siyang ibaon ang isiping iyon. Kahit paano, para protektahan ang babaeng palihim niyang gusto, sinubukan ni Yeongjin mo na pigilan si Kim Won-yung sa pagsabing ayon sa mga patakaran, hindi nila basta-bastang magugulo ang ibang klase hanggat hindi nila ito nasasakop. At siguradong hindi lang upo at mananahimik si Lee Seung-hoon, ang boss ng Class 9. Pero sa hindi inaasahan, walang pakialam si Kim Won-yung sa mga nerd na yon sa Class 9. Sinabi pa niya na pagkatapos nilang tapusin si Daegon, sasakupin din nila ang Class 9. Kaya ang trabaho ni Yeongjin mo ay dalhin ang 2 taong binanggit ni Cha Jin-woo sa napag-usapang lugar. Para mapakilos si Daegon, nilapitan siya ni Yeongjin mo gamit ang palusot na paghingi ng tawad sa nangyari kahapon. Habang humihingi ng tawad, inalok ni Yeongjin mo si Daegon na ililibre niya ito ng teokbokki pagkatapos ng klase. Pero sa hindi malamang dahilan, sa tuwing tinitingnan ni Daegon si Yeongjin mo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awa para sa kanya. Dahil biktima rin si Yeongjin mo, natural na hindi tinanggihan ni Daegon ang alok niya. Pagkatapos ayusin ang lahat kay Daegon, itinuon ni Yeongjin mo ang atensyon niya kay Ji-in. Sinabi ni Yeongjin mo na ang pag-aya sa kanya para magteokbokki ay paraan niya lamang para humingi ng tawad sa nangyari kahapon. At dahil alam niyang hindi ito magiging komportable, niyaya na rin niya si Daegon na sumama sa kanila. Nang marinig ni Aro na sasama rin ang gwapong transfer student, sinabi niyang gusto rin niyang sumama. Sa kahilingan ni Aro, walang nagawa si Ji-in kundi tanggapin ang alok na paghingi ng tawad ni Yeongjin mo. Pero sa kaibuturan ng puso niya, sising-sisi si Yeongjin mo. Ano pa ang pinagkaiba ng ginagawa ko sa isang walang kwentang tao? Dinadamay ko ang isang inosenteng babae rito, habang pilit akong ngumingiti na parang gago. Pero habang nakakaramdam ng konsensya si Yeongjin mo sa ginagawa niya, napansin niya si Kim Min-soo sa malapit. Noong inoobserbahan niya si Daegon, si Kim Min-soo ang naging katabi nito sa upuan.
Para makabawi sa lahat ng masamang nagawa niya, nakaisip si Yang Jinmo ng isang magandang plano. Pagkatapos ng klase, sumunod ang tatlo kay Yang Jinmo papunta sa tindahan ng tteokbokki. Pero kung iisipin, walang ni isang tindahan sa paligid ang bukas. Nang maramdaman na may mali, agad na tinanong ni Daegun si Yang Jinmo kung ano ba talaga ang binabalak niya ngayong araw. Pero nang sasagot na sana si Yang Jinmo, bigla siyang kinabahan. Nang tumingin sila sa parehong direksyon niya, napagtanto nilang may natipong grupo ng mga sanggano roon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nalaman ni Daegun na isa lang palang pain ang kunwaring paghingi ng tawad ni Yang Jinmo. Kahit patuloy na nagpapaliwanag si Yang Jinmo na pinilit lang siya ni Kim Won-yung, malamig na nagsalita si Daegun. Sinumang magkamali ay kailangang pagbayaran ito. Noong oras na yon, inisip ng mga enforcer mula sa Bonjon School na dahil walang kwenta at talunan si Yang Jinmo, malamang hindi rin masyadong malakas si Daegun dahil nakatalo lang ito ng isang tulad niya. Pero ipinaalala sa kanila ni Cha Jin-woo na hindi sila pwedeng magpakampante laban kay Daegun. Tutal, siya na ang pinakamalakas na taong nakita nila ni Lee Jung-man. Pero sabi ni Min Byung-gwan, isa sa kanilang mga ace enforcer, na hindi naman daw mukhang ganoon kalakas si Daegun. At isa pa, wala pa raw kasing nakatingin sa mga mata niya at nakatalo sa kanya. Sinabi ni Lee Jung-man mula sa gilid na baka sapat na ang mga mata ni Min Byung-gwan para matalo siya. Dahil sa isang laban, kailangang mag-focus ng tao sa pagbasa sa tingin ng kanyang kalaban. Pero dahil sa walang direksyong mga mata ni Min Byung-gwan, sobrang hirap basahin ang mga galaw nito. Pero sa hindi inaasahan, natigilan sa kinatatayuan si Lee Jung-man sa mabilis na reaksyon ni Daegun. Sa isang iglap, napigilan ni Daegun ang atake at ginawang bihag si Min Byung-gwan. Nang mapagtantong may mali, sumigaw agad si Lee Jung-man kay Min Byung-gwan na sumuko na. Pero walang balak si Daegun na nakontrol na ang sitwasyon na palampasin siya. Nang bumagsak ng walang lakas ang mga braso ni Min Byung-gwan, doon lang siya tuluyang binitawan ni Daegun. Nanigas ang lahat sa gulat dahil sa malupit na eksenang iyon. Malamig na nagbabala si Daegun sa kanila, ang pagsuko ay hindi nangangahulugang papatawarin na kayo. Tutal, hindi ba't pumunta kayong lahat dito para pabagsakin ako? At nandamay pa kayo ng mga inosenteng estudyante. Dahil lumagpas kayo sa linya gamit ang maduming pamamaraan na ito, dapat handa rin kayong madurog sa mga kamay ko. Tama ba? Pagkatapos ay sinabi ni Daegun, para hindi na masayang ang oras, bakit hindi na lang kayong lahat ang sabay-sabay na sumugod sa akin? Agad na nagpainit sa ulo ng mga taga Bonjon School ang mga mayabang na salitang iyon. Para siguraduhin hindi magsasabay-sabay ang kanilang mga daan sa pag-atake, agad na pinalibutan ng 5 si Daegun. Sa pagharap sa sabay-sabay na atake mula sa maraming profesional na enforcer, agad nakaisip ng plano si Daegun. Dahil pinilit nilang palibutan siya, gagawa siya ng butas patungo sa pader. Sa sumunod na saglit, dumiretso ng sugod si Daegun sa enforcer na malapit sa pader. Bago pa man makakilos ang lalaki, bumangga si Daegun sa kanya at pinabagsak siya ng tuluyan. Nang makakita ng butas, agad na inatake ng isa sa mga sanggano si Daegun mula sa likuran. Sa pagharap sa patagong atake na iyon, mabilis na dumampot ng lupa si Daegun at inihagis iyon sa mukha ng lalaki. Habang pinipigilan ang isang kalaban, gumanti siya at nilock ang sipa ng isa pang sanggano. Gamit ang ganitong maduming taktika, agad na hinawi ni Daegun ang binti ng lalaki at malakas siyang ibinagsak sa lupa. At habang ibinabagsak ang sangganong iyon, umilag ulit si Daegun at naiwasan ang isang hook ng kalaban. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na uppercut diretsyo sa panga ng lalaki. Sa sanggano naman nakababangon pa lang, binigyan ulit siya ni Daegun ng isa pang patid. Hinulaan na ni Yang Jinmo na kaya sigurong talunin ni Daegun ang mga sangganong ito, pero hindi niya inakalang nasa ibang level ang lakas ni Daegun. Baka nga kaya niya talagang talunin sina Kim Won-yung at Yoo Ji-seok at maging pinakamalakas na boss sa mga first year. Agad na sinigawan ni Cha Jin-woo, ang kanilang boss, ang mga sanggano sa likod niya na sumugod upang harapin ang kalabang dumidiretso sa kanya. Agad na humakbang paharap si Daegun para salubungin siya. Naiwasan ni Daegun ang mabigat na atake ng lalaki gamit ang isang mabilis na pag-ilag patagilid. At habang umiilag, bumaon ang malakas na suntok ni Daegun diretsyo sa tiyan ng sanggano. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong sumigaw ang lalaki, binigyan na siya ni Daegun ng perpektong pampatulog. Sa pagharap sa huling sangganong natira, agad na sinipan ng malakas ni Daegun ang lalaki. Bago pa man makakilos ang lalaki, pinatid ulit ni Daegun ang kanyang binti at tuluyan siyang tinapos. Sa sandaling yon, lahat ng 7 ace enforcer na pinamumunuan ni Cha Jin-woo ay bumagsak na. Siguradong nakakapagod ang harapin ang 7 tao ng sabay-sabay. Pero ngayon, kayong dalawa na lang ang natitira. Pero sinabi ni Lee Jung-man kay Cha Jin-woo na sanay na si Daegun sa sabay-sabay na pag-atake ng maraming beses na noon. Nang sabay silang sumugod kay Daegun kanina, gumalaw na papunta sa parehong linya nila si Daegun bago pa man sila tuluyang makapalibot. Sa ganitong paraan, mahaharangan ng mga nasa unahan ang mga nasa likuran at hindi na sila makakatulong. Malakas ka nga, pero huwag mong sabihing iniisip mong wala nang natitira pa ang Bonjon. Nang sandaling iyon, dumating ang isang bagong grupo ng mga sanggano mula sa Bonjon Vocational School. Nalito ang mga bagong dating na sanggano.
Bakit nakabulagta ang lahat sa lupa? Huwag mong sabihin na ang hindi kilalang lampa na ito sa harap nila ang gumawa ng lahat ng ito, pero perpekto ang pagkakataon. Dahil ngayong araw, gusto malaman ng isa sa kanila ang pakiramdam ng mambugbog gamit ang isang baseball bat. Ngumisi si Lee Jungman at sinabing, kahit anong pilit mo, hindi ka makakataka sa pagkasira, kaya mas mabuting sumuko ka na ng maaga. Sa ganoong paraan, baka mabawasan pa ang mga hampas namin sayo. Pero noong oras na yon, may nagsalita mula sa kanilang likuran. Sinong nagsabi na siya lang mag-isa ang mayroon ang Jemryong? Nagulat si Daegun nang makitang nandito rin ang kanyang katabing si Kim Min-soo. Paglingon niya, nakita niya ang mga pamilyar na mukha mula sa Class 1. Pagkatapos marinig na nakikipaglaban mag-isa ang boss nila, agad isinama ni Orimo si Ho Jong at ang blonde na sanggano rito. Kahit na naiinis pa rin si Orimo na inagaw ni Daegun ang posisyon niya bilang boss, lahat na sila ngayon ay mula sa Class 1 kaya hindi siya pwedeng tumayo lang at panoorin siyang madurog. Nang itanong ni Daegun kung anong nangyari, nalaman niyang palihim na sinabi ni Yang Jinmo kay Kim Min-soo ang perpektong plano ng Bonjon ngayong araw. Pinagtaasan ng boses ni Lee Jungman si Yang Jinmo. Di ba dapat sikreto lang to? Hindi ka ba natatakot na bumalik sa Jermeong High School at mabugbog ni Kim Won-yung? Para sa akin, kayo ni Daegun ay parehong babagsak sa ilalim ng Bonjon ngayon. Sa harap ng banta ni Lee Jungman, napatingin si Yang Jinmo kay Ji-in, ang babaeng patago niyang gusto. Nang makapagdesisyon na, sinabi ni Yang Jinmo, hinding-hindi na ako magiging tauhan ni Kim Won-yung ulit. Ang tanging babagsak ngayon ay kayong mga basura na walang ginawa kundi kasamaan. Para makapag-focus si Daegun kina Cha Jin-woo at Lee Jungman, si Orimo na ang bahala sa mga natitirang alipors mula sa Bonjon. Narinig na dati ni Lee Jungman na isa si Orimo sa mga boss sa Jumeryong High School. Paglingon niya, nagpasalamat pa rin si Daegun kay Orimo sa tulong nito. Pero ang labanang ito sa pagitan ng Jumeryong at Bonjon ay hindi ganun kasimple gaya ng inisip nila. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang humarap sa dalawang armadong delinkwente ng mag-isa. Pero sabi ni Orimo, sa buong buhay niya, wala pang nakakatalo sa kanya pagdating sa maduduming taktika. Walang pag-aalinlangan, inilapag ni Orimo ang backpack niya sa lapag. Sabi rin ni Ho Jong sa tabi niya, ang tagal na rin simula nang magamit niya to ng walang pagpipigil. Nang sandaling iyon, dumukot si Orimo sa kanyang backpack. Dahil gusto ng mga gunggong na to gumamit ng baseball bat, makikisakay na lang siya gamit itong metal niya. Pagkasabi niya nun, nilabas din ng blonde na si Raulo at ni Ho Jong ang mga dalang armas. Nagulat si Daegun. Seryoso ba na pumasok ang mga to sa school na puro armas lang ang dala? May narinig na chismis ang isa sa mga taga Bonjon tungkol sa isang red-haired na bihasa sa lahat ng armas, pero malinaw na hindi nila kaedad ang alamat na yon. Pero alam ng blonde sa tabi niya na ang tinutukoy talaga nila ay ang nakatatandang kapatid ni Orimo. Hinamon sila ni Orimo at sinabing, "Hoy, ikaw na may hawak ng baseball bat. Marunong ka bang gumamit ng armas? Bakit hindi ko kayo turuan ng leksyon ngayon?" Agad na sumugod ang delinkwente kay Orimo dala ang baseball bat. Naisip ni Orimo, kapag gumagamit ng baseball bat ang mga baguhan, madalas nila tong itinataas sa kanan bago iswing pababa ng pahilis. Kahit hindi ko alam kung paano sanggain ang ganong atake, syempre ang unang galaw ay ang sabuyan ng chalk dust ang mukha niya. Nang mabulag ang kalaban niya, bumira si Orimo ng malakas na hampas sa tiyan nito. Bago pa makakilos ang lalaki, ginamit na naman ni Orimo ang ipinagbabawal na teknik na alam ng lahat ng lalaki. Dahil sa basag itlog na sakit, napilipit ang delinkwente at hindi man lang makatayo. Pagkatapos ay tinapos agad siya ni Orimo gamit ang isang malupit na sipa. Pagkakita rito, natigilan ang mga taga Bonjon. Paano nagawang maging ganito kawalang hiya ng isang tao nang hindi man lang sila binibigyan ng oras na makapag-isip? Pinulot ni Orimo ang nabitawang baseball bat ng lalaki, tapos binulyawan ang mga natitirang delinkwente. Dahil nangahas kayong pumunta rito, tigilan niyo na ang pagtatago sa likod parang mga duwag. Pagkakita sa tindig ni Orimo, biglang nabanggit ng matabang taga Bonjon ang sikat na dual blade style. Pumorma na pang-away si Orimo at sinabing, dahil takot kayong lumapit, ako na ang unang atake. At ito pa ang isang paalala, protektahan nyo ang mahihinang parte nyo pagkaharap nyo ang kasing dumi at kasing walang hiya ni Orimo. Agad na sumugod ang kalaban, pero hindi inaasahang naiwasan ni Orimo ang malakas na suntok ng delinkwente gamit ang mabilis na pag-ilad. Tapos kinuha ni Orimo ang baseball bat at nagsimulang turuan ng malupit na leksyon ang mga masasamang delinkwente na yon. Pagkakita na nakatalikod si Orimo, isang delinkwente ang agad sumugod para umatake mula sa likod. Sa kritikal na sandali, biglang bumitaw ng straight punch si Ho Jong at tumilapon ang umatake. Agad namang sinigawan ng delinkwente si Ho Jong. Paano ka nakisali ng ganun-ganun na lang? Bilang sagot sa tanong na yon, nilabas lang ni Ho Jong ang isang wrench mula sa auto repair shop ng pamilya niya. Nang mga oras na yon, natataranta nang naghanap sa lapag ng magagamit na armas ang mga natitirang alipores ng Bonjon. Pero bago pa man may makahanap ng armas, pinatalsik na siya ng blonde na si Raulo gamit ang isang suntok. Dahil nakatalikod ang blonde, isa pang delinkwente ang sumugod, handang magpakawala ng malupit na sipa. Sa kritikal na sandali, biglang sinipa palayo ni Yang Jinmo ang umatake.
Sabi ni Daigon, ang kalamangan nyo sa dami na ipinagmamalaki nyo ay bumagsak na. Pero sa di inaasahan, sinabi ni Lee Jungman, nag-aral ako ng wrestling. Mas magaling ako sa palitan ng isa laban sa isa. Kahit kaya mong talunin ang 100 tao, hindi ibig sabihin na kaya mo ang isang wrestler. Agad hinubad ni Lee Jungman ang jacket niya, handang subukan mismo si Daigon. Nang walang babala, nilapitan ni Lee Jungman at sinubukang dakmain si Daigon. Pero hindi inaasahan ni Lee Jungman na makakalusot si Daigon. Ang leg takedown na 2.5 taon niyang sinanay, nawasak lang sa 2 galaw. Nang makitang nasa panganib si Lee Jungman, agad sumali si Cha Jinwoo para tumulong. Isang biglaang leg sweep ang nagpilit kay Daigon na unahin ang atake ni Jinwoo. Pero pagkaiwas ni Daigon sa atake ni Jinwoo, hindi na niya naiwasan ang pagdakma ni Lee Jungman. Sabi ni Lee Jungman, dapat alam mo kung anong ibig sabihin kapag nadakma ka ng isang wrestler. Nang walang babala, gumamit ng shoulder throw si Lee Jungman at binuhat si Daigon. Ang shoulder throw ay isang wrestling teknike kung saan ihahagis ang kalaban patawid sa likod at malakas na ibabagsak sa lapag. Sa kritikal na sandali, agad nahawakan ni Daigon ang kanto ng pader sa tabi niya. Tapos itinulak niya ang pader para buwelo na naging dahilan para mawalan ng balanse si Lee Jungman. Pero matapos madakma si Daigon, hindi pwedeng bumitaw na lang ng ganun kadali si Lee Jungman. Dahil hindi siya maipagpag, napilitan si Daigon na magpagulong-gulong na lang patagilid. Na-realize din ni Lee Jungman na kung magtutuloy ito, madudurog siya sa ilalim ni Daigon. Pero sobrang bilis ng reaksyon ni Daigon kaya wala na siyang oras umiwas. Nang makitang nasa panganib ulit si Lee Jungman, agad na sumali si Cha Jinwoo para tumulong. Isang biglaang leg sweep ang nagpilit kay Daigon na unahin ang atake ni Jinwoo. Naasar si Daigon. Bakit ang perpekto ng teamwork ng mga to? Nang sandaling iyon, idineklara ni Lee Jungman, dahil nabasa mo na ang wrestling ko, lilipat tayo sa best style ni Jinwoo, hit and run distance control. Dahil dyan, agad na lumayo si Jinwoo at pinanatili ang distansya niya kay Daigon. Tapos nagpakawala siya ng malakas na sweeping kick direkta sa ulo ni Daigon. Ginamit bilang pabor ang pag-ilag ni Daigon, nakatama rin sa wakas si Jinwoo. Napaisip si Lee Jungman, nakalamang ba talaga ang atake ni Jinwoo? Pero habang panay ang sipa ni Jinwoo, napagtanto ni Daigon na gumagamit pala siya ng taekwondo. Ang pinaka-epektibong paraan para harapin ang mga sipa ay ang paikliin ang direktang distansya sa pagitan nila. Nang malaman ang iniisip ni Daigon, agad pinanatili ni Jinwoo ang pagkontrol sa distansya, pero tapos nang makipaglaro si Daigon, agad siyang dumikit at pinasok ang distansya. Pagbitaw ni Jinwoo ng isa pang sipa, umiwas ulit patagilid si Daigon at pilit na pumasok bago pa man makakilos si Jinwoo. Nasa mismong harapan na ng mukha niya ang kamao ni Daigon. Kahit na tinamaan na si Jinwoo, hindi pa rin niya alam na nasuntok na pala siya. Maaari kayang sa sandaling tamaan ako ay nawalan ako ng malay. Salamat na lang, dahil kay Lee Jungman, nakatayo pa rin ako rito. Gamit ang oras na binigay niya sa akin, kailangan ko nang makabawi. Sa hindi inaasahan, si Lee Jungman na nabasa na ang mga galaw, ay sinubukan pa ring dakmain muli si Daigon. Gaya ng inaasahan, si Lee Jungman ang napunta sa sitwasyong nakapitan pabalik ni Daigon. Nang makitang nasa panganib ulit si Lee Jungman, agad na sumali si Cha Jinwoo para tumulong. Nang mga sandaling iyon, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Daigon. Seryoso, hindi ko na matiis yung magandang pagkakaibigan yung dalawa. Sa pagharap sa biglaang sweeping kick ni Jinwoo, sinabi ni Daigon na nabasa na niya to. Sa sandaling natira sa isang binti na lang nakatayo si Jinwoo, agad siyang pinabagsak ni Daigon. Pagkawala ng balanse, natural na bumagsak si Jinwoo sa lapag. Tapos sinipa siya ng malakas ni Daigon. Habang nakatingin sa mga delinkwente na walang ginawa kundi puro kasamaan, agad na hinila patalikod ni Daigon ang kamao at nag-ipon ng lakas. Walang pag-aalinlangan, isang mabigat na suntok ang tumama mismo sa mukha ni Jinwoo. At dahil dyan, si Cha Jinwoo, ang lower grade na enforcer ng Bonjon School, ay tuluyan ng bumagsak. At sa huling natitira, mas mabuting magmadali na siya at gumapang ng masunurin papunta rito. Hindi ito maintindihan ni Lee Jungman. Magkaedad lang sila. Kaya bakit parang dinudurog siya ng isang mandirigmang nasa ibang level? Ang halimaw na naggangalang Daegun ay hindi tinatablan ng mga suntok at pakikipagbuno. Hindi man lang maisip ni Jungman kung paano niya ito tatalunin. Pero kahit na, nagpa siya pa rin si Lee Jungman na subukan ang isang huling pag-atake. Pero sawang-sawa na si Daegun sa pakikipagbuno ni Lee Jungman. Isang malakas na suntok ang agad na nagpalipad kay Lee Jungman. Bago pa makakilos si Jungman, mabilis siyang hinawakan ni Daegun. Pagkatapos ay ginamit ni Daegun ang puwersang iyon para ibagsak ng malakas si Lee Jungman sa lupa. Ang nakakahiyang posisyong iyon ang nagpadama ng panganib kay Lee Jungman at malamig na nagsalita si Daegun. Wala ka nang natitirang lakas. Kaya bakit nagpupumiglas ka pa rin? Nanggulo ang kaibigan mo kanina. Ngayon, ituloy natin ang hindi natin natapos. Sa sumunod na sandali, isang mabigat na suntok ang tumama ng diretsyo kay Lee Jungman. Pero sa isang taong kasing dumi ni Lee Jungman, siguradong hindi sapat ang isang suntok. Sa pagkakataong ito, wala nang magawa si Lee Jungman kundi magmakaawa kay Daegun na tumigil na.
Sinabi niyang alam niyang mali na makialam siya sa usapan ng Jemryong, pero lalo lang nagalit si Daegun sa pekeng paghingi niya ng tawad. Hindi niya maintindihan kung paanong nakakagawa ng masama ang isang tao, at akalaing mawawala ang lahat sa isang simpleng paghingi ng tawad. Bago pa makakilos si Lee Jungman, agad na sinakal siya ni Daegun. Dahil sa matinding pagkakasakal, baliw na nagmakaawa si Lee Jungman. Pero sabi ni Daegun, pagbabayaran mo ang pagtulong mo kay Kim Won-young. Bilang estudyante mula sa ibang eskwelahan, wala kang karapatang makialam sa mga usapin sa Jemryong. O baka iniisip mong alam mo kung sino talaga ang mamumuno sa Jemryong High School sa huli. Si Kim Won-young ba? O ako na kasalukuyang sumasakal sa iyo ngayon? Pagkasabi niyan, inutusan siya ni Daegun na isama ang mga basagulerong ito at maglaho na ng tuluyan. Hindi makapaniwala ang talunang si Lee Jungman. Ganito pala kalaki ang agwat sa pagitan nila. Pagkatapos asikasuhin si Lee Jungman, bumalik si Daegun kina Orimo at sa iba pa. Sabi ni Orimo, dahil nandito na tayong lahat, bakit hindi natin sabay-sabay na tapusin ang madumi at duwag na si Kim Won-young? Pero pagdating sa pagharap kay Kim Won-young, sinabi ni Daegun, may naisip na akong ibang paraan. Ang mas mahalaga, kailangan niyang magpasalamat sa kanila sa pagharap sa panganib para tulungan siya, at sa pag-ipit kina Ji-in at Aro sa bulong ito. Humingi rin ng tawad si Daegun sa kanila. Pero hindi inaasahan, sinabi ni Ji-in, kasalanan mo naman talaga ito simulat sa pool. Ang pag-iral ng mga taong tulad mo ang problema rito. Kung saan-saan ka nakikipag-away tapos mandadamay ka pa ng mga inosente. Sa paningin ko, wala kayong pinagkaiba sa mga nakakadiring siga. Kahit anong mangyari, puro kamao lang ang alam niyong gamitin. Ang mga taong tulad niyo dapat gumagapang sa isang sulok at naglalaho na lang. Pagkarinig niyan, naramdaman ni Ho Jong na may punto siya, pero sobrang sakit pa rin ng mga sinabi niya. Bilang katabi ni Ji-in, naintindihan ni Aro kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya. Naging parang gulay sa kama ang nakababatang kapatid ni Ji-in dahil sa karahasan. Kaya naman tuwing nakakakita ng karahasan si Ji-in, natural lang na maging emosyonal siya. Samantala, sa kabilang banda, inakbayan ni Daegun si Yang Jinmo habang nag-uusap sila. Sabi ni Yang Jinmo, ako ang may gawa ng lahat ng ito, kaya wala akong ibang masisisi. Pero kahit man lang dito, gusto kong humingi ng maayos na tawad sa mga inosenteng nadamay kanina. Pero sabi ni Daegun, kung ganoon, sino ba talaga ang nagpasimula ng lahat ng ito? Dahil sa biglaang tanong na yon, pumasok agad sa isip ni Yang Jinmo si Kim Won-young. Samantala, pumalya na naman ang plano ni Kim Won-young na idaan sa iba ang away niya. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimula ng magpanik si Kim Won-young na nagtatago sa dilim. Nang walang babala, sumulpot sa harap niya si Yang Jinmo at ang tatlo pa. Pabalang na nagsalita si Kim Won-young sa kanila. Kung magkukwentuhan lang kayo, ilabas niyo ang mga kamay niyo mula sa inyong bulsa. Pero sa pagkakataong ito, hindi nasusunod si Yang Jinmo sa mga utos ni Kim Won-young. Sa sumunod na segundo, humakbang paharap si Yang Jinmo at tumayo sa mismong harapan ng siga na nagpahirap sa kanya. Ang kanyang nakakuyom na kamao ay nagpakitang sawang-sawa na siya sa pang-aabuso ni Kim Won-young. Sa isang iglap, isang malakas at direktang suntok ang tumama mismo sa mukha ni Kim Won-young. Kung paparanas mo sa mga taong gumawa ng masama ang parehong sakit na pinaranas nila, aaminin kaya nila ang mali nila at magsisisi. Nang mga oras na yon, pinalibutan at binugbog nilang apat si Kim Won-young kaya hindi na siya nakapalad. Para iwasang tuluyang mahuli ng apat, mabilis na tumakbo palayo si Kim Won-young. Pero bago pa siya makalayo, muntik na siyang madapa sa isang harang sa kalsada. Sa pagkakataong iyon, sinipa ng malakas ni Yang Jinmo si Kim Won-young. Sa lakas ng sipang iyon, agad na napalipad si Kim Won-young. Nang sandaling iyon, isinigaw sa kanya ni Yang Jinmo, hindi ba't gustong-gusto mo kaming inuutusan noon? Ngayong nakikita ko yung takot mong mukha, medyo nagiging cute ka pala. Ngayong araw, isinusumpa ko, si Yang Jinmo, mula ngayon, hinding-hindi na ako gagawa ng dumi mo. Kinabukasan, kumalat na sa buong eskwelahan ang balitang binugbog ni Yang Jinmo si Kim Won-young. Walang nag-akala na ang nagmamagaling na si Kim Won-young ay puro salita lang pala at walang binatbat. Nang mga oras na yon, opisyal nang naipasa kay Yang Jinmo ang pwesto bilang boss ng Class 6. Tinanong ng mga estudyante sa klase si Yang Jinmo kung dapat bang ituloy ng mga dating inuutusan ang mga trabaho nila. O baka dapat silang magkaroon ng paligsahan at pumili ng ilang mga bagong utusan. Pero bago pa sila matapos, dumating si Daegun at inabala sila. Sa pagharap sa nakakatakot na aura ni Daegun, hindi na malayang naiatras ni Yang Jinmo ang kanyang kamay. Pumunta rito ngayon si Daegun para batiin si Yang Jinmo sa pagiging boss ng Class 6. Ngayon, gusto ba siyang labanan ni Yang Jinmo bilang bagong boss o gusto na lang niya itong tapusin sa isang suntok? Pagkarinig sa sinabi ni Daegun, walang magawa si Yang Jinmo kundi magmakaawa na magdahan-dahan ito. Walang pag-aalinlangan, isang malakas na suntok ang direktang tumama sa mukha ni Yang Jinmo. Nang masanay na siya sa mga nangyayari, naramdaman niya na mas mabuti na ito. Nang bitawan niya ang lahat, gumaan palalo ang pakiramdam niya. Dahil sa sindak kay Daegun, agad na sinabi ng mga kasama ni Yang Jinmo, hindi kami kasali sa kanya. Nagwatak-watak na kami 3 segundo pa lang ang nakalipas. Sabi ni Daegun, tigilan niyo na ang pagbubuo ng mga grupo para maging siga.
Mula ngayon, manahimik na lang kayo sa isang tabi at mag-aral ng maayos. Mula ng sandaling iyon, opisyal nang naging boss ng 4 na klase si Daigon. Ang pagkuha ng 4 na klase sa loob lamang ng isang linggo ay labis na hinangaan ni na Orimo at ng iba pa. Pero samantala, sa loob ng Class 5, hindi makontak ni Yoo Ji-seok si Kim Won-yung kahit ilang beses pa niya itong tawagan. Matapos bugbugin ng isang grupo ng maliliit na siga, baka hindi na bumalik pa si Kim Won-yung sa paaralan. Sabi ni Baek Suji, na nasa tabi niya, pero bakit parang astig pa rin tingnan ang Daigon na yon kapag nakikipag-away? Baka pwedeng subukan ni Ji-seok na makipagkampihan sa mga boss ng ibang klase para harapin si Daigon. Bagamat walang interes si Baek Suji sa ranking ng kapangyarihan sa klase, napaopa pa rin siya nang hindi sinasadya dahil sa lalaking yon. Isinumpa niyang balang araw, lalapitan din niya at paglalaruan si Daigon. Pagsimula ng klase kinabukasan, balak ni Daigon na tignan ang sitwasyon sa ibang klase. Ang planong bully handler ay hindi natatapos sa pamamagitan lamang ng pambubugbog sa mga siga. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay ibalik sa ayos ang kapaligiran ng paaralan para sa pag-aaral. Tahimik na ang buhay eskwelahan ni Kim Young-jung sa Class 2, at halos magaling na ang kamay niyang nasugatan noon. Nang walang babala, malakas na hinampas ni Daigon ang kamay nito pababa. Pagalit niyang sinabi, mas mabuting tumigil ka na sa paggawa ng kalokohan mula ngayon. Kapag nakarinig pa ako ng kahit anong masamang balita tungkol sa'yo, tuluyan ko nang babaliin ang kamay mong yan. Pagkatapos mag-drop out ni Shin Seong-bo mula sa Class 3, naging mas mapayapa ang klase. Kahit si Young Jin Mo mula sa Class 6 ay sumuko na sa pakikipag-away at nagsimula ng mag-aral ng seryoso. Para maging karapat-dapat kay Jin, ang pinakamagaling na estudyante, ibinibigay ni Young Jin Mo ang lahat niya. Nang sandaling iyon, pumunta rin si Daigon sa Class 6 para ipagpatuloy ang kanyang inspeksyon. Nang makita ni Baek Suji ang lalaking nagpasabi sa kanya ng papa nang hindi niya namamalayan, hindi niya naiwasang kiligin at mahiya. Pagkatapos mag-report ni Young Jin Mo tungkol sa sitwasyon, umalis na si Daigon. Pagkaalis ni Daigon, agad inutusan ni Baek Suji ang mga kasama niya na tawagin si Yoo Ji-seok. Tinanong siya ni Baek Suji, kumusta ang pag-uusap tungkol sa alyansa kahapon? Sa isip ni Baek Suji, ang buong layunin ng alyansa ay para apihin ang gwapong si Daigon at gusto niyang parusahan si Daigon na parang isang reynang nagpaparusa sa kanyang alipin. Kahit na maayos ang pakikitungo ni Yoo Ji-seok sa mga natitirang klase, bukod sa pagbuo ng alyansa, wala na siyang ibang paraan para mapatalsik si Daigon ngayon. Para maiwasang masakop ng transfer student ang mga natitirang first-year classes, inimbita ni Yoo Ji-seok, ang boss ng Class 5, ang iba pang mga boss ng klase sa isang pulong. Agad itong nahalata ni Lee Seung-hun. Gusto mong itanong sa amin kung ano ang tingin namin kay Daigon, hindi ba? Pero bukod sa paghingi ng opinyon nila, iminungkahi rin ni Yoo Ji-seok na magbuo ng alyansa ang mga natitirang klase. Hindi inaasahan, sinabi ni Gu Seung-hwa mula sa athletic department na wala siyang interes sa mga ranking. At hindi rin naisip ni Gu Seung-hwa na matatalo siya kahit kanino. Sinabi ni Kwok Dusik, ang boss ng Class 8, hindi naman yata ganoon kaganda ang samahan ng mga klase natin para sa isang alyansa, hindi ba? O natakot ka lang ba matapos mong makita ang nangyari sa tropa mong si Kim Won-yung? Sa paghahamon na ito ni Kwok Dusik, nagalit si Yoo Ji-seok pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nagsimula pa nga siyang magsisi kung bakit niya pa inorganisa ang pulong na ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sumang-ayon si Lee Seung-hun na nakaupo sa sulok sa plano ni Yoo Ji-seok. Pero bago yon, mas mabuting pakinggan muna nila ang dahilan ni Yoo Ji-seok kung bakit niya pinulong ang lahat dito. Ang pagsang-ayon ni Lee Seung-hun ay tila inaasahan na ni Yoo Ji-seok. Palihim na umisi si Yoo Ji-seok. Tutal, ang lalaking ito ay parang isang general lang na napromote mula sa isang grupo ng mga nerd. Siguro siya ang pinakamahina sa lahat ng boss ng klase. Kaya natural lang na makikinabang siya sa isang alyansa. Simple lang ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Yoo Ji-seok ang alyansang ito. Tuluyan ng nagulo ni Daigon ang mga ranking ng mga first year. Hindi inaasahan, sinabi ni Gu Seung-hwa sa gilid, ang malakas ang namumuno sa mahina. Hindi kailanman nagbago ang batas na yon. Kaya kayong mga mahihina na lang ang sumali sa alyansang iyan. At si Park Do-jin, na kilala bilang baliw na aso ng mga first year, ay sumang-ayon din kay Gu Seung-hwa. Nang makitang nagsisimula ng umalis ang lahat, hindi na mapakali si Kwok Do-sik. Bago umalis, inasar niya si Yoo Ji-seok at sinabing, huwag mong sabihin may naniniwala talagang ubra ang isang alyansa. Sa muling paghahamon nito, sinabi ni Yoo Ji-seok, pinalampas na kita kanina, di ba? Pero hindi inasahan na hindi man lang sineseryoso ni Kwok Do-sik ang lakas ni Yoo Ji-seok. Para maiwasan ang away, agad na nakialam at inawat sila ni Lee Seung-hun. Sinabi ni Lee Seung-hun, isantabi niyo muna ang mga personal ninyong galit. Bakit hindi niyo muna pakinggan ang hindi ko nasabi kanina? Samantala, sa loob ng Class 1 to 4, naglalaro si Park Do-jin ng coin flipping game kasama si Kim Do-hyun. Kapag may pumalo sa barya sa ibabaw ng libro at mapabaligtad ito, makukuha nila ang 40,000 won sa pusta. Pero matapos matalo ng paulit-ulit, nagbago ang timpla ng mukha ni Park Do-jin. Nang mapansin ang pagbabago sa kanyang mukha, mabilis na sinabi ni Kim Do-hyun na hindi niya kailangan ng pera.
Pero dahil sa pride niya, itinaya pa rin ni Park Do-jin ang hawak niyang 40,000 won. Hindi inaasahan, natalo na naman si Park Do-jin sa susunod na round. Nagsimula siyang magreklamo na masyadong malas ang araw niya ngayon. Sinabi ni Kim Do-hyun na kung malas siya ngayon, baka sa ibang araw na lang sila maglaro. Pero nang makarating ang mungkahing iyon sa pandinig ni Park Do-jin, para itong isang matinding pang-asar. Pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Kim Do-hyun. At pagkatapos ng sampal na yon, pakiramdam pa ni Park Do-jin ay bumalik na ang swerte niya. Walang babala, sinigawan ni Park Do-jin si Kim Do-hyun at inutusang umupo ulit. Pero bago pa man makaupo si Kim Do-hyun, umamba na naman ng isa pang sampal si Park Do-jin. Sa sobrang takot ni Kim Do-hyun sa biglaang pag-atake, otomatiko niyang sinubukang protektahan ang sarili niya. Ang nakakatawang eksenang ito ay nagpatawa ng malakas sa dalawang taong nasa tabi nila. Pagkatapos ng tawanan, sinabihan ni Park Do-jin si Kim Do-hyun na ipagpatuloy ang paglalaro ng coin flipping game. Pero nang makita ang nanginginig na kamay ni Kim Do-hyun, nagbago na naman ang ekspresyon ni Park Do-jin. Nang mapagtantong wala na siyang kawala, agad na tinanong ni Kim Do-hyun si Park Do-jin kung pwede na ba siyang sumuko. Pero bilang kapalit, lahat ng perang napanalunan ni Kim Do-hyun ay mapupunta kay Park Do-jin. Hindi mo ba alam na kung susubukan mong sumuko sa gitna ng laro, kailangan mong ibigay ang lahat ng napanalunan mo? Agad-agad na inagaw ni Park Do-jin ang pera sa kamay ni Kim Do-hyun. Sinigawan ni Park Do-jin si Kim Do-hyun. Siguraduhin mong magdadala ka pa ng maraming pera bukas. Dahil sa pang-aabuso ni Park Do-jin, walang lakas ng loob na magsalita si Kim Do-hyun. Higit sa lahat, nakuha na ng gagong yon ang higit sa 500,000 won mula sa kanya. Samantala, nabalitaan din ni Baek Suji ang tungkol sa pulong ng alyansa ni Yoo Jae-suk kagabi. Pero sinabi ni Yoo Jae-suk na malamang ay dapat munang ipagpaliban ang plano para sa alyansa ngayon. Noon, sinabi ni Lee Seung-hoon na malapit na ang susunod na collection day sa Jemirong High School. Kahit na magkaiba ang dahilan ni Gu Seung-hwa at Park Do-jin, napakalinaw ng kanilang layunin. Ang kanilang pagkauhaw sa pera ay nahigitan na ng husto ang sa iba. Kaya sigurado si Lee Seung-hoon na magbabanggaan silang dalawa bago pa dumating ang collection day. Naisip ni Yoo Jae-suk sa kanyang sarili, kahit na si Lee Seung-hoon pa ang nagmukhang pinuno sa huli, kaya ko siyang talunin kahit kailan. Kaya baka hindi naman yon ganoon kasama. Nang makita kung gaano kaduwag kumilos si Yoo Jae-suk, walang ibang pagpipilian si Baek Suji kundi ang siya na mismo ang kumilos. Nang gabing iyon, nagtipon sa labas si Park Do-jin at ang kanyang grupo. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan, malapit na ang taunang collection day ng Jemirong High School. Kaya bago dumating ang collection day, bakit hindi pa natin sakupin ang ilan pang mga klase? Nang marinig ito, sinabi ni Park Do-jin, yan din mismo ang iniisip ko. Basta matalo nila ang pinakamalaking target. Si Kitwon Daegon, ang 4 na klaseng nasa ilalim ng kontrol niya ay mapapasakamay na lahat sa Class 4. Pagkatapos ay iminungkahi ng isa sa kanyang mga tauhan na magbukas ng pustahan gamit ang palusot na isang sparring match daw sa pagitan nilang dalawa. At kung itataas nila ng husto ang pusta pabor kay Park Do-jin bago sila mismong tumaya rito, hindi ba sila kikita ng malaki? Pero hindi inaasahan, habang nag-uusap pa sila, 3 malalaking lalaki ang naglakad palapit sa kanila. Nang mapagtanto nilang mga dating senior mula sa Jemirong High School ang mga lalaking ito, agad nilang iniyuko ang kanilang mga ulo at nagbigay galang. Pero sa sitwasyong ito, mukhang may bahagyang pinoproblema si Yok Ja-hong. Tutal, hindi niya inaasahan na ang sarili pala niyang mga junior ang target ng customer. Mula sa pag-uusap nila, napagtanto ni Park Do-jin na talagang umupa si Kim Do-hyun ng mga tao para harapin siya. Sa galit na titig ni Park Do-jin, sobrang natakot si Kim Do-jin kaya wala siyang masabing kahit ano. Pero nilinaw ni Yok Ja-hong na hinihiwalay niya ang personal niyang nararamdaman sa negosyo. Dahil kinuha na niya ang pera, ituturing na lang niya itong pagtuturo ng leksyon sa kanyang mga junior. Hindi inaasahan, ang mga salitang iyon ay nagpatawa ng malakas kay Park Do-jin. Sumali lang sa isang samahan ang taong ito at akala niya ay kaya na niyang manakot kahit saan. Sa huli, nagiging bayarang goon lang naman siya ng isang estudyante. Ang pang-aasar na iyon ay lubos na nagpagalit kay Yok Ja-hong. Isinumpa niyang sa pagkakataong ito, hindi na siya magtitimpi ng dahil lang sa pinagsamahan nila noon at siguradong hindi siya titigil sa kalagitnaan. Walang babala, itinaas ng malakas ni Yok Ja-hong ang kanyang kamao, handang bigyan ng leksyon si Park Do-jin. Pero hindi inaasahan, sa pag-ataking ito, pinili ni Park Do-jin na salagin ito gamit ang kanyang ulo. Ngumisi si Park Do-jin. Bakit ang lambot ng suntok mo? Pagkatapos niyon, isang malakas na hook ang dumiretsyo ng suntok sa kanya. Nang asar si Park Do-jin at sinabing, ang taba mo, kaya dapat hindi tumalab sa iyo ang suntok na yon. Diba? Kung hindi, bibigyan kita ng mas malakas pa. Matapos saluhin ang dalawang brutal na suntok sa tiyan, halos hindi na makatayo si Yok Ja-hong sa sobrang sakit. Hindi siya binigyan ni Park Do-jin ng pagkakataong magmakaawa, at walang awang isinalpak ang isa pang diretsyo at malakas na suntok sa mukha niya. At dahil doon, si Yok Ja-hong, ang pinuno ng grupo, ay kaawa-awang bumagsak sa harap ng lahat. Sa kapanang taba mo, anong karapatan mong mag-angas? Hindi naman yan muscle.
Mga naglalakad na sako lang kayo ng taba. Dahil may pera ka para pakainin ang 3 baboy na to, sigurado akong marami ka pang dalang cash dyan. 'Di ba? Ako ang boss mo pero hindi mo binigay sa akin ang perang yan. CJ, pero ginastos mo pa talaga para pakainin ang 3 walang kwentang baboy na to. Hindi pa man siya tapos magsalita, inihanda na ni Park Doo-jin ang kamao niya at biglang sinugod ang isa sa kanila. Bago pa man makakilos ang lalaki, isang brutal na diretsyo at malakas na suntok ang ibinaon sa kanyang tiyan. Nang makitang susundan pa ni Park Doo-jin ng isa pang suntok, agad na binangga ng malaking lalaki sa tabi niya si Park Doo-jin kaya siya tumalsik. Matapos mabigla at mapatalsik, ginamit ni Park Doo-jin ang pambihirang lakas ng kanyang katawan para ibalanse ang sarili. Pagkatapos ay agad na itinarak ni Park Doo-jin ang isang tuhod ng diretsyo sa mukha ng lalaki. Kahit noong biglang sinubukan siyang hablutin ng malaking lalaki sa likuran niya, kakarampot na lakas lang ang ginamit ni Park Doo-jin para pilitin itong bumitaw. Pagkatapos ay isang malupit na siko ang dumurog mismo sa mukha ng lalaki. Pag-ikot niya, isa pang malakas na suntok ang ibinayo sa kanya ni Park Doo-jin. Matapos patumbahin ang dalawa, binalingan ni Park Doo-jin si Kim Do-hyun. Mabuti pat ilabas mo na ang pera. Pero nang makita kung gaano nakalala ang sitwasyon, nakapaghanda na si Kim Do-hyun na tumakas. Gayunpaman, mas na-enjoy pa nga ni Park Doo-jin ang pakiramdam ng naghahabol ng biktima. Pero hindi inaasahan na biglang inihampas sa kanya ni Hyuk-jo-hyung ang isang bakal na tubo mula sa gilid. Dahil hindi nakaiwas agad, walang ibang nagawa si Park Doo-jin kundi tanggapin ng buo ang atake. Mabuti na lang, biglang hinarang ng isa sa mga tauhan ni Park Doo-jin ang atake ni Hyuk-jo-hyung mula sa likod. Gamit ang pagkakataong yon, agad na bumuo ng puwersa si Park Doo-jin para sa isang diretsong suntok. Ang mabigat na suntok na yon ay direktang bumasag sa mukha ni Hyuk-jo-hyung. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawalan ng lakas si Hyuk-jo-hyung para lumaban pa. Pero matapos tapusin ni Park Doo-jin ang 3, napagtanto niya na ginamit na pala ni Kim Do-hyun ang pagkakataon para makatakas. Kahit na, panigurado bukas, babalik din naman sa eskwelahan ang batang yon.